Movie Recap Tagalog here. Ang kawawang lalaking ito ay tumayo sa rooftop at tumingin sa malalayong lungsod. Nagreklamo siya tungkol sa kung gaano ka-unfair ang buhay, kung paano siya pinagod ng kahirapan. Kaya sa desperasyon, naglakad siya papunta sa gilid at sinabi sa sarili na hindi siya natatakot sa kamatayan. Isang pagpapalaya lamang ito. Pagkatapos ay tumalon siya pababa at tinapos ang kanyang miserable na buhay. Sa tabi niya, tumunog ang telepono ng kanyang ina kasabay ng isang piraso ng papel na iniwan. Biglang, binuksan ng lalaki ang kanyang mga mata at natagpuan ang sarili na lumulutang sa kalangitan saksi sa isang eroplano. Ang kanyang buong anyo ay nagbago at naging ibang tao. Sa oras na ito, nakita ni Jihan ang isang babae na may suot na salamin sa mata na nakaupo sa tabi niya. Hawak ng babae ang papel at binasa ang kanyang mga iniisip ng buo bago pa siya gumawa ng isang hangal na bagay. Pagkatapos, ang papel ay nagliyab. Ipinaalam ng babae sa kanya na patay na siya kaya maaari niyang makatagpo siya. Tinanong siya ng babae kung akala niya siya ang paraan upang wakasan ang kanyang sakit. Bigla, sila ay tumayo sa isang mataas na haligi na may kidlat sa itaas at madilim na tubig sa ibaba. Bumalik si Jihan sa kanyang dating anyo. Ipinagbigay alam ng babae sa kanya na kailangan siyang parusahan bago siya makapunta sa impyerno dahil ipinagmayabang niya siya. Biglang lumipad ang babae at hinawakan si Jihan sa leg. Hinang siya sa itaas ng dagat ng kamatayan na maraming gutom na kaluluwa sa ibaba. Sinabi din ng babae na siya ang bagay na kanyang ipinagwalang bahala. Siya ang Diyos ng kamatayan. Siya ay parurusahan dahil ipinagmayabang niya ang kamatayan. Pagkatapos ay ibinagsak siya ng babae sa ilalim ng tubig. Maraming kaluluwa ang naghintay sa ibaba upang paghiwa-hiwalayin siya. Biglang, nagising si Jihan sa katawan ng ibang tao at tinanong ang Diyos ng kamatayan kung ano ang magiging parusa sa kanya. Sinabi ng Diyos ng kamatayan na siya ay mawawala ng langit ng pagkakaloob na mamatay lamang ng isang beses. Pagkatapos mamuhay ng mahabang buhay, makikita ni Jihan kung siya pa rin ay magmamasid sa kamatayan pagkatapos tumanggap ng sapat na parusa. Mula ngayon, kailangan niyang mamatay ng 12 beses at ang kanyang kaluluwa ay papasok sa mga katawan ng 12 tao na malapit ng mamatay. Ano man ang kanyang gawin, tiyak siyang mamamatay ng masakit na kamatayan. Ngunit kung maiiwasan niya ang kamatayang haharapin nila, maaari niyang ipagpatuloy ang buhay sa katawan na yon. Binalaan din siya ng Grim Reaper na huwag akalain na ang kamatayan ay ang katapusan. Ito ay simula pa lamang. Pagkatapos nawala ang Grim Reaper. Ngayon, nagsimulang mag-alog ang eroplano ng malakas dahil papasok ito sa isang lugar na puno ng kidlat. Agad na nagsuot si Jihan ng seatbelt at naramdaman niyang malapit na ang kamatayan. Agad niyang isinuot ang kanyang life jacket. Ang flight attendant ay tumakbo at sinabi kay Jihan na wala siyang kailangang gawin dahil ang eroplano ay papasok lang sa masamang panahon. Ngunit matigas ang ulo ni Jihan na ang eroplano ay babagsak. Pagkatapos, lumipad ang eroplano sa ibabaw ng delikadong lugar at pumasok sa isang magandang lugar na may magandang panahon. Si Jihan ay nakahinga ng maluwag dahil nakaligtas siya mula sa kamatayan. Pumunta si Jihan sa likurang bahagi ng eroplano at nakita ang maraming mamahaling bote ng alak at mga marangyang sweet. Isang kumikislap na bato ang biglang lumipad at tumama sa kanyang ulo. Ang bato ay nagdala kay Jihan ng mga alaala ng katawan na kanyang pinapasok. Si Park Jin-tae ay 33 taong gulang. Ang pangalawang anak na lalaki ng chairman ng Taikang Group. Ang kanyang mansyon ay may isang marangyang swimming pool. Sa hardin, may 3 private jets na laging handa. Mula pagkabata, siya at ang kanyang kapatid ay palaging naglalaban para sa pagmamahal ng kanilang ama. Ginawa niya ang lahat ng bagay na mas magaling kaysa sa kanyang kapatid. Kaya siya ang pinili bilang tagapagmana ng Taikang. Ngayon, lumabas ang Memory Stone. Alam din ni Jihan na siya na ngayon ang CEO ng Taikang. Ito ang grupo na pinagsikapan niyang makapasok noong kabataan niya. Lantad na ibinaba ni Jihan ang life jacket. Napagtanto niya na ang lahat ng mga mamahaling bagay na ito ay kanya. Umupo siya at labis ang saya na nagbago ang kanyang kapalaran sa isang hakbang. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang kaligayahan. Sa labas, ang isang makina ng eroplano ay nasusunog. Pagkatapos, ang eroplano ay biglang nahulog pababa, dahilan para mag-ikot si Jihan ng maraming beses. Ang piloto ay pilit na kinokontrol ang eroplano. Agad na umupo si Jihan sa upuan at isinusuong ang seatbelt. Ngunit ang presyon ng atmosfera ay nagdulot ng malaking butas sa eroplano at hinipan ang piloto palabas. Nag-abot si Jihan upang subukang hawakan ang flight attendant, ngunit huli na. Pagkatapos ay tuloy-tuloy ang pagbagsak ng eroplano at sumabog. Sa oras na yon, nagising si Jihan sa kanyang dating anyo at bumalik sa madilim na impyerno. Pumunta siya upang makipagkita sa Diyos ng kamatayan. Nakita niya ang 11 bala sa mesa, at ang mga kamay ng orasan ay bumalik sa alas 11. Ibig sabihin nito ay natapos ni Jihan ang una sa 12 kamatayang ipinagkaloob sa kanya. Ipinaliwanag ng Grim Reaper na ang bilang ng mga bala ay katumbas ng bilang ng mga beses na mamamatay siya. Sa bawat bala na kanyang matatanggap, magkakaroon siya ng bagong simula sa katawan ng ibang tao. Ang kumikislap na bato ay magpapasa ng kanilang mga alaala at kakayahan sa kanya. Labis na nalulungkot si Jihan dahil akala niya hindi siya makakaligtas sa isang eroplano na malapit ng sumabog. Kaya tinanong niya kung ano ang mangyayari kung hindi siya makakaligtas. Nawala ang Grim Reaper at sa susunod na sandali ay lumitaw siya sa tabi ni Jihan. Sinabi niyang kailangan niyang pumunta sa impyerno. Nasa likod lamang ng pintuang iyon at ipapakita niya ito sa kanya. Dinala ng Grim Reaper si Jihan upang makita ang impyerno. Tumingin si Jihan sa lawa ng apoy sa ibaba at labis na natakot. Pagkatapos, lumuhod si Jihan sa lupa at umiyak. Tinanong niya kung anong kasalanan ang nagawa niya upang ipadala siya doon.
Noong siya ay buhay, ang bawat araw ay parang impyerno para sa kanya. Ngunit nang mamatay siya, kailangan niyang pumunta sa impyerno. Sumagot ang Grim Reaper na ang kasalanan niya ay ang pagpunta sa kanya bago siya pumunta upang hanapin siya. Tinanong siya kung alam ba niya kung ano talaga ang hitsura ng impyerno. Ngayon, kung pupunta siya sa impyerno o hindi, nakasalalay na sa kanya. Kung makakapagpatuloy siya ng buhay kapag nagising sa ibang katawan, hindi na siya kailangang pumunta sa impyerno. Nang marinig ito ni Jihan, napuno siya ng matinding pagnanais na mabuhay. Nagpasya siyang samantalahin ang pagkakataong ito. Sinabi ng Grim Reaper na hindi ito pagkakataon, kundi isang parusa upang malaman niya kung gaano kasakit at kakilakilabot ang kamatayan. Pagkatapos, nagputok ng isang putok ang Grim Reaper upang ipadala si Jihan sa ibang katawan. Nahulog siya at lumulutang sa hangin. Pagkatapos, pumasok siya sa katawan ng isang parachutist. Ngunit wala siyang parachute sa kanyang likod. Nagsimula si Jihan na mag-ikot sa hangin. Buti na lang, nahawakan siya ng isang kasamahan na tumulong sa kanya upang mapanatili ang balanse sa hangin. Sa puntong ito, lumipad ang kumikislap na bato at nagbalik ng mga alaala kay Jihan. Si Song Jae-sub ay 38 taong gulang. Isang mahilig sa extreme sports. Mula pagkabata, nakamit na niya ang 4 na Guinness World Records sa mga pakikipagsapalaran na kanyang sinalihan. Ngayon, mag-skydiving siya mula sa taas na 8,000 metro nang walang parachute at babagsak sa isang net. Ang lahat ng ito ay ipapalabas ng live sa pambansang telebisyon at ipapalabas sa buong mundo sa pamamagitan ng kanyang social media account. Kung magtatagumpay siya, makakatanggap siya ng 3 bilyong won mula sa sponsor. Si Jihan ay labis na natuwa sa iniisip na 3 bilyong won. Kaya't pinakawalan niya ang kanyang kasamahan at pinanatili ang kanyang balanse mag-isa. Ngayon, nagtatakda rin ng bagong record ang TV ratings. Nagsimula si Jihan na tukuyin ang lugar kung saan siya kailangan maglanding at dumiretso pababa. Ang lahat ng mga manonood sa buong mundo ay masigasig na nanonood ng mga kaganapan. Si Jihan ay kumpiyansa na makakalapag siya ng ligtas at magsisimula ng bagong buhay kasama ang 3 bilyong won. Pagkatapos, dumapo siya na may ilang alikabok na lumilipad, ikinagulat ng lahat ng mga manonood at umabot ang ratings sa 30%. Bumalik din ang orasan ng Grim Reaper sa alas 10 at nagising si Jihan sa kanyang dating anyo. Naalala niya ang kanyang nabigong landing. Lumitaw ang Grim Reaper at tinanong siya na magpatuloy sa susunod na kamatayan. Nainis si Jihan at sinabi na sa tuwing magbukas siya ng mata, mamamatay siya agad. Kaya't ang lahat ng iyon ay mga kamatayang hindi maiiwasan. Sinabi ng Grim Reaper sa kanya na maghanap siya ng paraan upang mabuhay. Sinabi niyang ito ay parusa dahil ang kanyang kasalanan ay sobrang laki na pati ang Diyos ay nagalit. Kailangan niyang alamin kung ano ang kanyang kasalanan. Tinanong niya si Jihan kung bakit niya ginawa ang ganoong kabaliwan. Sinabi ni Jihan na ang buhay niya ay palaging puno ng kawalan ng pag-asa. Ipinanganak siya sa isang mahirap na pamilya. Kahit anong pagsisikap niya, hindi pa rin siya makahanap ng trabaho. Kinailangan niyang pakawalan ang babaeng minahal niya. Pakiramdam niya ay wala ng pag-asa ang kanyang buhay. Tinanong niya kung bakit siya naging ganoon kahabag-habag gayong hindi naman siya nanakit ng kahit sino. Tinanong naman ng Grim Reaper si Jihan na mag-isip ng mabuti kung talagang hindi pa siya nananakit ng kahit sino. Iginiit din niya na makasarili si Jihan. Kinuha ng Grim Reaper ang baril at sinabi kay Jihan na humanap ng paraan para mabuhay at tigilan na ang pagreklamo sa kanya. Pagkatapos, sinimulan ng Grim Reaper na barilin si Jihan upang ipadala siya sa ibang katawan. Nagising siya at natagpo ang nasa eskwelahan. Ngunit hindi siya guro, isa siyang pandak na estudyante sa high school. Nagtaka si Jihan kung paano mamamatay ang batang ito. Sa sandaling iyon, may kaklase na nanonood ng video ng parachute free landing challenge na ginawa ni Jihan noon. Malakas itong tumawa at nagtanong kung paano nagkaroon ng ganoong katanga na tao. Nang marinig ito ni Jihan, handa na sana siyang atakihin ang lalaki. Ngunit lumipad ang memory stone at nagbigay sa kanya ng mga alaala. Si Yuksu ay 17 taong gulang. Pumanaw ang ama ni Yuksu nang siya ay 5 taong gulang pa lamang. Nagsikap ng husto ang kanyang ina upang palakihin siya. Dahil nakikita ang hirap ng ina, naisip ni Yuksu na dapat siyang mag-aral ng mabuti. Ngunit sa katotohanan, palagi siyang binubuli sa eskwelahan. Palaging hinihina ng pera si Yuksu ng mga bully at ginagawa siyang katatawanan. Ayaw niyang malaman ng kanyang ina na binubuli siya dahil kung malalaman nito, makakaramdam lang siya ng matinding pagkakasala. Ngunit bawat araw sa paaralan ay parang impyerno para sa kanya. Ang bully at ang grupo nito ay parabang mga demonyo. Isang araw, tinakot ni Yuksu si Jin Sang na kung bubuliin pa siya ulit, tatalon siya mula sa mataas na lugar pababa. Ngunit binugbog pa rin ni Jin Sang si Yuksu at sinabi na wala namang magmamalasakit kung mamatay siya. Ipinagpatuloy ni Jin Sang ang pambubugbog kay Yuksu at inutusan siyang bumili ng strawberry milk para sa kanila. Sa huli, nagpa siya si Yuksu na magsulat ng suicide note at nagpunta sa rooftop upang gumawa ng isang hangal na bagay. Ngayon, napagtanto ni Jihan na ang siga na ito ang nambubuli kay Yuksu. Binasa ni Jihan ang liham na isinulat ni Yuksu at agad niyang naisip na kung hindi siya aakyat sa rooftop ngayon, hindi siya mamamatay at kung ganoon, hindi siya mapupunta sa impyerno. Mukhang natuwa si Jihan, ngunit bigla siyang tinamaan ng malakas sa ulo ni Jin Sang. Pinisil ni Jin Sang ang pisngi niya at inutusan siyang bumili ng strawberry milk para sa kanila. Muli siyang tinamaan sa ulo ni Jin Sang at saka ito umalis. Bigla, kinuha ni Jihan ang isang upuan at hinampas si Jin Sang diretso sa ulo. Pagkatapos, malakas siyang sumipa ngunit tinamaan siya ng alalay ni Jin Sang. Ginamit ni Jihan ang karanasan niya sa pakikipaglaban upang talunin ang mga ito. Hinawakan niya ang ulo ng leader at itinapon ito palayo. Sinakal ni Jihan ang lalaki at inutusan itong humingi ng tawad at huwag nang makipaglaban sa kanya. Biglang, pinabagsak si Jihan ng isa pang estudyante.
Pilit na bumangon si Jihan ngunit madaling naawat. Patuloy na nagpumigla si Jihan ngunit muli siyang pinabagsak sa sahig at paulit-ulit na sinipa. Pagkatapos, hinawakan siya ng 2 tauhan ni Jin Sang upang malayang masuntok ito ng leader. Sa oras na yon, may mga estudyanteng nagsumbong sa guro kaya napilitan si Jin Sang na tumigil, ngunit hindi nito nakalimutang bantaan si Jihan na pagkatapos ng klase, paparusahan niya ito. Umupo si Jihan sa kanyang upuan at napagtanto na natalo niya ang leader, ngunit hindi niya kayang talunin ang lalaking nagngangalang Taishok. Kahit marunong si Jihan ng martial arts, mas malalaki pa rin ang mga ito kaysa sa kanya. Naalala ni Jihan ang mga sinabi ng Grim Reaper, kaya nagpa siyang humanap ng paraan para mabuhay. Pagkatapos ng klase, muling binugbog si Jihan ni Jin Sang at ng kanyang grupo sa gym. Biglang, pinigilan ni Taishok si Jin Sang. Galit na itinulak siya ni Jin Sang ng malakas at sinampal pa. Tumigil lamang si Jin Sang nang humingi ng tawad si Taishok. Handang ipagpatuloy ni Jin Sang ang pagpapahirap kay Jihan nang biglang magsalita ang magandang estudyanteng si Minji at pinatigil siya. Kaya pansamantala nilang pinalaya si Jihan. Nagtaka si Jihan kung ginawa ba yon ng babae para iligtas siya, ngunit pinagalitan lang siya nito at tinawag na baliw bago umalis. Umuwi si Jihan at nakita ang larawan ni Yoksu at ng kanyang ina. Napagtanto ni Jihan na pinalaki rin si Yoksu ng isang ina na mag-isa, katulad niya. Binasa ni Jihan ang sulat sa refrigerator mula sa ina ni Yoksu na nag-aalala at nagpaalala na huwag siyang lalampas ng pagkain at agad niyang naalala na ganoon din ang ginagawa ng kanyang sariling ina noon. Noon, tumulong siya sa kanyang ina sa paglilinis ng pinagtatrabahuhan nito. Pagkatapos, magkasama silang nagtawanan at masayang nag-usap. Dahil sa kasiyahan at kahirapan na yon, hindi niya kailanman hinangad na yumaman. Ang gusto lang niya ay magkaroon ng matatag na trabaho at makapag-asawa. Ang gusto lang niya ay magkaroon ng normal na pamilya tulad ng lahat. Ngunit hindi na niya muling makakamtan ang normal na yon. Pagsapit ng gabi, hinainan si Jihan ng paboritong pagkain ni Yoksu ng kanyang ina. Ginamit din ni Jihan ang malalambing na salita upang makipag-usap sa ina ni Yoksu. Nang abutan siya ng ina ng isang pirasong karne, naalala ulit ni Jihan ang kanyang sariling ina. Sumagi sa kanyang isipan ng imahe at mga salita nito na magiging maayos din ang lahat. Biglang napaiyak si Jihan, ikinagulat ng ina ni Yoksu. Pagkatapos noon, nagpatuloy si Jihan sa pagkain upang hindi mag-alala ang ina. Nang pumasok siya sa silid, naisip ni Jihan na tawagan ang kanyang tunay na ina. Ngunit sa oras na yon, nakatanggap siya ng text mula kay Jin Sang na humihingi ng 50,000 won bukas. Binasa ni Jihan ang sulat na isinulat ni Yoksu at nalaman niyang labis ang sama ng loob ni Yoksu dahil kailangan niyang magsinungaling sa kanyang ina para makakuha ng pera at maibigay kay Jin Sang. Dahil dito, labis na nainis si Yoksu sa sarili at ginusto niyang iwan ang mundong ito. Naalala ni Jihan at napagtanto na tila si Taishok ay isa ring biktima ni Jin Sang. Tumingin si Jihan sa salamin at sinabi sa katawan ni Yoksu na siguradong haharapin niya ang taong nagtulak kay Yoksu sa ganitong sitwasyon. Kinabukasan, habang nasa klase, humingi ng permiso si Taishok sa guro para pumunta sa banyo. Paglabas ni Taishok mula sa banyo, naroon si Jihan sa labas. Sinimula ni Jihan ang pakikipag-usap kay Taishok sa paraang psikolohikal. Sinabi ni Jihan na sa palagay niya, mas malakas si Taishok kaysa kay Jin Sang. Hindi niya maintindihan kung bakit si Jin Sang ang leader. Tinanong ni Jihan kung natatakot ba si Taishok kay Jin Sang. Tama ba? Hinawakan ni Taishok sa leeg si Jihan at iginiit na hindi siya natatakot kay Jin Sang. Hindi rin siya masaya na nasa ilalim siya ng utos ng isang taong kaya pang talunin ni Jihan. Sa totoo lang, ganoon nga si Jin Sang. Ngunit bago pa matapos ni Taishok ang sinasabi, dumating si Jin Sang. Sinabi ni Taishok na tinuturuan lang niya ng leksyon si Jihan. Tiningnan ni Jin Sang ang parte kung saan niya tinamaan si Taishok kahapon. Pagkatapos, sinampal muli ni Jin Sang si Taishok. Sa kanya tinakot si Jihan na muli niya itong babanatan. Sinundan ni Jihan si Taishok at ipinagpatuloy nila ang usapang hindi natapos. Sinabi ni Taishok na kaya niyang talunin si Jin Sang gamit ang isang kamay lang. Pero tuwing susubukan niyang suntukin si Jin Sang, may taong laging pumapagitna para ipagtanggol ito. Ang taong iyon ay si Xiong-Yop, isang third-year senior. Si Xiong-Yop ang pinakamalakas na tao sa lugar na ito. Magkasama silang nag-aral noon ni Jin Sang ng taekwondo noong elementarya. Kinuha si Jin Sang para mapasama sa grupo ni Xiong-Yop kaya siya ang naging leader doon. Pero sa katotohanan, mahina lang talaga si Jin Sang. Pagkarinig nito, nagpasya si Jihan na mag-isip ng matalinong paraan upang tapusin si Jin Sang. Pagkatapos, habang kumakain si Jihan ng mangkok ng noodles, biglang pinisil ni Jin Sang ang ulo niya pababa sa mangkok. Sinabi ni Jihan kay Jin Sang na tumigil na siya, sa kanya ibinuhos ang mangkok ng noodles sa ulo ni Jin Sang. Pagkatapos, mumiti siya at naglakad palabas. Malakas na sumigaw si Jin Sang at inutusan si Taishok na hulihin si Jihan. May isang lalaki na tatayo sana pero pinigilan siya ni Taishok. Sinabi ni Taishok sa kanya na umupo at tapusin ang pagkain. Pagkatapos, sinabi ni Taishok kay Jin Sang na mag-shower na lang siya. Nagtawanan ng malakas ang lahat ng kanyang mga kaibigan nang marinig ito. Labis na nahiya si Jin Sang sa harap ni Minji, kaya tumakbo siya palabas. Ang totoo, tinanong na ni Jihan si Taishok noon kung sakaling may gawin siya kay Jin Sang, hindi ito makikialam. Ni si Xiong-Yop ay hindi rin siya gagalawin. Ngayon, lumapit si Jin Sang kay Xiong-Yop para humingi ng tulong. Nagpasya si Xiong-Yop na pamunuan ang kanyang mga tauhan para harapin ang taong nangahas mangbuli kay Jin Sang. Nagmamadali silang pumasok sa silid-aralan na may dalang mga sandata. Masayang nagbabasa si Jihan ng comics sa kanyang telepono. Nagpakita ng pag-aalala si Taishok dahil natatakot siyang gantihan sila ni Xiong-Yop, ngunit sinabi ni Jihan na may plano na siya.
Sa oras na yon, biglang sumugod si Xiongyop at ang kanyang mga tauhan sa silid-aralan at malakas na tinanong si Taishok kung sino ang nagbuhos ng mangkok ng noodles sa ulo ni Jinsang. Agad na itinuro ni Jinsang ang direksyon kung saan nakaupo si Jihan. Tumingala si Jihan na may inosenteng tingin na parang bata. Labis na nadismaya si Xiongyop. Nakaramdam din ng panghihiya ang mga tauhan dahil dumating sila roon para lamang harapin ang isang pandak at nerd na lalaki. Humarap si Xiongyop kay Jinsang at tinanong kung hindi ba niya kayang ayusin ang ganitong kahinaan ng mag-isa. Hinawakan ni Xiongyop sa liig si Jinsang at sinabi na mula ngayon, tigilan na niya ang pagpapanggap na malapit siya sa kanya. Pagkatapos, hinila ni Xiongyop ang kanyang mga tauhan palabas ng silid-aralan. Itinakwil na si Jinsang dahil hindi na siya karapat-dapat na maging bahagi ng grupo. Agad namang sinabi ni Jihan kay Jinsang na kung may sasabihin ito, sabihin na lang sa kanya ng direkta. Ngayon, wala nang Xiongyop na magtatanggol sa kanya. Susuntukin na sana ni Jinsang si Jihan pero pinigilan siya ni Taishok. Doon ibinuhos ni Taishok ang matagal na niyang kinikimkim na galit kay Jinsang. Dahil dito, hindi na si Jinsang ang leader ng klase. Nang bumaba si Jinsang sa hagdan, nabangga niya si Taishok, ngunit hindi na siya naglakas loob magsalita. Sinampal pa siya sa mukha ng dati niyang tauhan, ngunit tiniis niya ito ng walang imik. Nagpatuloy si Jinsang sa paglalakad at nakita niya si Minji na malapit kay Xiongyop. Tinawag pa siyang tanga ni Minji. Kinagabihan, tumakbo si Jihan papunta sa parke upang magpalakas ng katawan. Doon ay nag-alala siya tungkol sa paghahanap ng trabaho sa hinaharap. Biglang dumating si Jinsang na lasing at sinisi si Jihan na kasalanan niya ang lahat. Inamin ni Jihan na kasalanan nga niya pero nagsimula naman talaga ito kay Jinsang. Maging ang pagmumura ni Jihan ng malakas, tinawag pa niyang manyaki si Jinsang. Naalala agad ni Jinsang ang lahat ng pagtitiis niya matapos siyang talikuran ni Xiongyop kaya nagsimula siyang magalit. Umuwi si Jihan at sinuot ang kanyang headphones. Pagdating niya sa isang interseksyon, biglang sumugod ang mga truck patungo sa kanya. Pero sa kabutihang palad, naipreno ng driver ang truck sa oras. Minura pa ng driver si Jihan at sinabing tila sawang-sawa na siya sa buhay. Pagkaalis ng truck, biglang tinamaan si Jihan sa ulo ng isang ladrilyo at bumagsak siyang walang malay. Agad na sinugod ni Jinsang si Jihan at sinaktan ito ng todo. Nagising si Jihan sa madilim na impyerno at bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Bumalik din ang oras sa alas 9. Muling lumitaw ang Grim Reaper. Ipinahayag ni Jihan ang inis niya sa Grim Reaper dahil namatay siya sa kamay ng isang bully. Malinaw na nailigtas niya si Yoksu sa kamatayan. Tinanong pa niya kung nakialam ba ito at dahilan kung bakit siya muling namatay. Sabi pa niya, tutal, sa impyerno rin naman ang punta niya. Tinanong niya kung bakit kailangan pa nitong gawin ang lahat ng ito. Lumipad ang Grim Reaper at itinapon si Jihan ng malayo. Pagkatapos, lumapit ang Grim Reaper at tinapakan ang mukha ni Jihan. Sinabi niya na kung susubukan niyang gumawa ng kalokohan habang pinarurusahan, mararanasan niya ang mas matinding sakit kaysa sa impyerno. Tulad ng sinabi ni Jihan, dapat ay namatay na si Yoksu dahil sa isang kalokohang ginawa. Ngunit ang kanyang kamatayan ay bunga ng lahat ng desisyong ginawa niya at hindi dahil sa panghihimasok nito. Nakiusap si Jihan sa Grim Reaper na ilagay siya sa katawan na mas madaling mabuhay. Ngunit ang sabi lang ng Grim Reaper ay lalong tataas ang sakit. Pagkatapos, binaril na naman siya ni Jihan. Nagising si Jihan nang madilim na ang paligid. Ngunit sa totoo lang, nakasuot siya ng maskara. Naririnig din niya ang tunog ng makinang pamutol at mga kislap ng kuryente sa labas. Paulit-ulit na binubuhusan ng mga goons ng tubig ang ulo ni Jihan. Pagkatapos ay inalis nila ang maskara niya. Tinanong siya ng leader kung nasaan ang isang babae at ang bag ng pera. Isang tauhan ang magtutuhog sana ng distornilyador sa mata ni Jihan. Sinabi niyang sasabihin niya pero kailangan niya ng kaunting oras dahil hindi niya maalala. Pinulot ng leader ang isang martilyo at tatamaan na sana siya sa ulo. Sa oras na yon, biglang lumipad papunta kay Jihan ang memory stone at pumasok sa kanyang katawan. Si Lee Jihan, 35 taong gulang. Ang trabaho niya ay pumatay ng mga tao kapalit ng bayad at may mga kliyente siya sa buong mundo. Isa itong malakihang, lihim na organisasyong kriminal at syempre, handa silang pumatay ayon sa utos. Nakilala niya ang magandang kasintahan ng kanyang boss. Nakiusap ito sa kanya na tulungan siyang makatakas mula sa malupit na boss. Ninakaw niya ang 10 bilyon mula sa sikreto at iligal na pondo ng kanyang boss upang maghanda na tumakas kasama ang babae at itinago niya ito sa isang ligtas na lugar. Ngunit habang papunta siya upang salubungin ito, nahuli siya ng kanyang boss. Ngayon, tinapakan ni Jihan ang leader at isa-isang nilabanan ang mga goons ng gang. Dahil sa kasanayang minana niya mula kay Lee Jihan, mabilis niyang napabagsak sa lupa ang mga ito. Tumingin siya sa salamin at naisip na parang nabubuhay siya sa isang pelikulang gangster. Kung ganoon, maaari rin siyang mamatay anumang oras. Napagtanto ni Jihan na kailangan niyang hanapin ang 10 bilyong won. Kapag may pera siya, makakahanap siya ng paraan para mas maprotektahan ang sarili. Naniniwala rin siya na dahil sa kasanayang minana niya mula kay Lee Jihan, mataas ang tsansa niyang mabuhay. Desidido siyang itaya ang kanyang buhay ng isang beses. Binuksan ni Jihan ang pinto ng isang truck na tumatakbo sa kalsada. Pagkatapos ay sumakay siya sa kanyang motor at tumakbo. Nagmaneho siya sa maling direksyon sa kalsada kahit walang helmet. Pagkatapos ay pumasok siya sa linya na papunta rin sa parehong direksyon. Nakaramdam siya ng matinding kapangyarihan sa malakas na motor na ito. Nagising ang leader at nagulat sa boss na nawalan sila ng bakas kay Jihan. Agad namang inutusan ng boss ang lahat ng tauhan na hulihin ang traidor. Maging ang mga pulis patrolya ay inalok ng gantimpalang 2 bilyong won kung mahuhuli nila si Jihan. Minaneho ng leader ang truck upang habulin si Jihan.
Iginiit din ng boss na hindi niya hahayaan makatakas si Jihan ngayon. Ipinatakbo ni Jihan ang kanyang motor sa isang kalsadang bawal sa dalawang gulong. Habang paakyat siya sa tulay, paulit-ulit siyang binaril ng isang lalaki. Ngunit ipinagpatuloy lang ni Jihan ang pagmaneho upang makaiwas sa mga bala. Itinaas pa niya ang gulong sa likod upang pabilisin ang takbo. Isa pang lalaki ang bumaril sa gulong ng isang kotse upang harangin si Jihan. Ngunit hindi pa rin yon nakapigil sa kanya. Sa oras na yon, paparating mula sa kabilang direksyon ang truck ng leader, ngunit bigla itong bumangga at tumagilid sa kalsada. May isang guon na tinangkang barilin si Jihan, ngunit bumangga ang kotse nito sa truck at sumabog. Dumaan si Jihan sa apoy sakay ng kanyang motor. Ang iba pang nakamotor ay dumaan din sa apoy at ipinagpatuloy ang habol. Tumakbo silang lahat sa makapal na itim na usok. Bigla namang lumitaw ang isang sasakyang pulis at binangga ang motor ng isang guon. Pagkatapos, nakipagkoordinasyon ang kotse ng pulis sa ibang motor para habulin si Jihan. Pagdating nila sa isang interseksyon, binilisan ni Jihan at tumawid na naging dahilan ng pagkabanggaan ng maraming sasakyan. Dumiretso ang mga nakamotor at ipinagpatuloy ang paghabol. Nang makita ni Jihan na nahaharangan siya, lumiko siya sa ibang kalsada at muling hinabol. Ipinatakbo niya ang motor papasok sa isang shopping mall. Sumunod agad ang mga goons. Hanggang sa napalibutan na siya mula sa lahat ng direksyon. Kaya nagpasya siyang pumasok sa isang elevator na kasalukuyang nakabukas. Pagkapasok niya, agad na nagsara ito at umakyat. Sa huli, nakarating ang elevator sa rooftop ng mall. Muli siyang sinundan ng maraming goons. Biglang lumabas ang boss at tinutukan siya ng baril. Nagpasya si Jihan na muling sumugal. Agad siyang sumugod diretso sa boss. Pagkatapos, biglang umikot si Jihan upang kumuha ng buwelo at sinagasaan ang harang sakay ng motor. Tumalon siya pababa at bumagsak ang motor sa swimming pool sa ibaba. Patay din ang kanyang telepono kaya nawala ang tracking signal ng mga goons. Lumangway si Jihan papunta sa pampang, tumingin sa boss at umalis. Naramdaman ng boss na parang may siyam na buhay ang taong ito. Pumasok si Jihan sa elevator at lihim na natuwa. Naisip niya na malamang hindi madaling mamatay ang taong ito. Nagmaneho si Jihan papunta sa parola upang makipagkita sa kasintahan ng kanyang boss. Tumakbo ang babae at yumakap sa kanya habang umiiyak. Natatakot siya na kung hindi ito nakarating, hindi niya alam ang gagawin. Pagkatapos ay tinanong niya kung nasaan ang pera. Nang itinuro ni Jihan ang bangkang may ilaw, binaril siya ng babae sa ulo. Bumagsak siya sa lugar mismo at bumalik sa madilim na impyerno. Natawa si Kamatayan at bumalik ang orasan sa 8:00. Sinabi ni Kamatayan kay Jihan na kung gumawa siya ng kalokohan para sa pera, papatayin din siya ng babaeng iyon para sa pera. Naiinis din si Jihan na ang isang tulad ni Lee Jihan ay mamatay sa kamay ng isang mahina. Ngunit itinago ni Lee Jihan ang pera sa lugar na maaabot lamang sakay ng bangka. Siya lang ang nakakaalam kung nasaan yon. Kukunin niya ang 10 bilyon at magpapatuloy na mabuhay. Nakita ng Grim Reaper ang ngiti ni Jihan at agad siyang binaril para isakatuparan ang plano na nasa isip niya. Nagising si Jihan at natagpuan ang sarili na nakasuot ng uniforme ng bilanggo at nasa isang selda na mag-isa. Galit na galit siya na hindi siya makalabas para kunin ang 10 bilyon. Malakas siyang sumigaw. Dumating ang hepe ng kulungan at binuksan ang pinto ng selda. Inutusan niya si Jihan na bumalik sa selda kasama ang iba. Inihatid siya ng hepe palabas ng may isang bilanggo na sumubok makipag-away. Tinitigan nito si Jihan na puno ng galit ang mga mata. Pagkatapos, dinala si Jihan pabalik sa selda na kasama ang ibang preso. Sa oras na yon, may lumapit na binata at tinawag siyang kuya. Pagkatapos ay dinala siya sa kanyang pahingahan. Tinanong ni Jihan kung alam niya kung kailan siya lalaya. Sagot nito, may 4 na araw pa bago sila makalabas. Nagtaka rin siya kung hindi ba naalala ni Jihan ang kahit ano. Pinaalalahanan din niya si Jihan na kontrolin ang kanyang galit dahil may isang mapanganib na baliw na maaaring pumatay sa kanya bago pa siya makalabas. Noon lang napansin ni Jihan ang mga kakaibang larawan at mga librong tungkol sa bipolar disorder ng isang preso sa selda. Binuksan ng bantay ang pinto para papasukin ang isang preso. Tahimik ang lahat at tinitigan siya ng may takot. Siya si Jinsang, ang pumatay kay Yuksu. Galit na galit si Jihan at sinuntok si Jinsang hanggang sa bumagsak ito. Sunod-sunod pa niyang sinipa si Jinsang. Pinigil siya ng mga kapwa preso. Nag-aalala sila na baka kapag nabaliw si Jinsang, patayin niya si Jihan. Binalaan din ni Jinsang si Jihan na huwag isipin na makakalabas pa siya ng buhay. Nagkatitigan lang ang dalawa. Dumating ang kumikislap na bato at binigyan si Jihan ng isang alaala. Si Taisang, 21 taong gulang. Mula pagkabata, pinangarap niyang maging MMA fighter. Pero isinuko niya ito dahil sa kalagayan ng pamilya. Isang araw, nakita ni Taisang ang kanyang ina na hinahabol ng mga siga dahil sa utang. Sa sandaling iyon, tumawag ang isang kaibigan at tinuruan siya kung paano kumita ng pera. Nakita niya ang ina na nakaluhod at nagmamakaawa. Kaya nagpasya siyang lumapit sa isang abogado. Sinabi ng abogado na akuin niya ang kasalanan ng may-ari ng sasakyang nakabangga at tatakasan at babayaran siya ng 200 milyong won. Agad siyang nagtungo sa istasyon ng pulis at umamin. Sinabi niyang nakabangga siya gamit ang isang ninakaw na sasakyan at tumakas. Inaresto siya at dinala sa korte. Akala niya mababayaran niya ang utang ng ina at magkakapera para maging MMA fighter. Pero namatay ang babaeng nabangga habang nasa paglilitis. Kaya't nahatulan siya ng 2 taong pagkakakulong dahil sa homicide. Galit siyang sumigaw sa abogado. Napilitan siyang kalimutan ang pangarap bilang MMA fighter. Pero agad na itinanggi ng abogado ang pananagutan. Kaya hiningi ni Taisang sa may-ari ng sasakyan ang 1 bilyong won bilang kabayaran, kung hindi, hahanap siya ng ibang abogado para palabasin siya. Malalantad ang kaso ng isang lasing na nakapatay at tumakas.
Bukod pa roon, gumamit siya ng menor de edad bilang pamalit. Pero tinakot agad ng abogado si Taisang na kapag nagsalita siya, mamamatay siya. Ngayon, tinanong ni Jin Sang si Jihan kung paano nito gustong mamatay. Sumingit ang hepe ng kulungan at inutusan silang bumalik sa upuan. Napagtanto ni Jihan na nagkukunwari lang na delikado si Jin Sang. Noong una, nang pumasok siya sa selda, inamin niyang isa siyang psychopath at laging may balak pumatay. Kaya lahat ng makarinig ay natatakot at lumalayo sa kanya. Ngayon, malakas na tumawa si Jihan at pinuri ang galing sa pag-arte ni Jin Sang. Inutusan ni Taisang ang isa sa mga tauhan na magbantay kung darating ang gwardiya. Ipinag-utos ni Jihan na huwag siyang pigilan habang inaasikaso niya si Jin Sang. Sunod-sunod niyang sinuntok sa mukha si Jin Sang. Sinabi ni Taisang na ginagamit ni Jin Sang ang taktika na yon para lokohin ang lahat. Mahina pa rin siya kagaya ng dati. Hinamon pa ni Taisang si Jin Sang na bugbugin siya. Kaagad namang nakiusap si Jin Sang kay Jihan na huwag siyang patayin. Inamin niyang mali ang makipag-away kay Taisang. Sinabi ni Jihan na ang tunay niyang kasalanan ay ang pagpatay kay Yuksu. Tumayo si Jihan at sinabi sa mga preso na talunan lang si Jin Sang at tinalo siya ng dati niyang inaapi sa paaralan. Sa huli, pataksil na inatake ni Jin Sang mula sa likuran ang taong iyon. Ganyan ang taong nagkukunwaring psychopath. Labis ang gulat ni Jin Sang na kilalang kilala siya ni Jihan. Pagkatapos, pinaligiran si Jin Sang ng mga preso para bugbugin siya. Kinabukasan, hindi na siya pinaupo sa parehong mesa ng iba. May isang preso na naghagis ng tuyong isda at inutusan siyang kainin yon, pati mga tinik, at sumunod siya ng walang reklamo. Sa bakuran, paulit-ulit siyang ginigipit ng preso dahil sa pagpapanggap na mapanganib. Nang makita iyon ni Jihan, natawa na lang siya. Pagkatapos, nagtrabaho si Jihan sa paggawaan ng kahoy. May isang bilanggo na gumagamit ng lagari para magputol ng kahoy. Inalis niya ang talim ng lagari at bigla itong inihagis ng malakas sa direksyon ni Jihan. Pero tumama ito sa ibang bilanggo. Pagkatapos noon, maraming gwardiya ng kulungan ang nagsitakbo at agad na dinala ang taong iyon sa emergency room. Ang natitirang mga bilanggo naman ay nagsimulang maghanda para atakihin si Jihan. Natakot ng husto ang mga tauhan ni Jihan kaya siya'y tumakbo palayo. Sinabi ng ibang bilanggo na may nag-utos sa kanila na ayusin si Taisang para hindi na ito makalabas mula roon. Napagtanto ni Jihan na ang may kagagawan ay ang abogado. Nagsimula na ring lumaban si Jihan sa mga bilanggo. Dahil sa lakas niya bilang dating MMA fighter, madaling natalo ni Jihan ang lahat ng siga sa loob ng ilang minuto lamang. Dumating si Shin Woo na may dalang bakal na pamalo, pero nang makita niyang lahat ay bagsak na, napangiti siya sa galing ng kanilang pinuno. Pagkatapos noon, nagkaroon ng pagkakataon si Jihan na makipag-usap kay Shin Woo. Ipinahayag ni Shin Woo ang kanyang pagsisisi habang nasa kulungan. Tinanong niya si Jihan kung nagsisisi rin ba ito. Naalala ni Jihan ang kanyang mga kalokohan noon, kaya't sinabi niyang labis siyang nagsisisi na nakulong sa isang kulungan na tinawag niyang impyerno. Natakot siya dahil alam na niya kung ano talaga ang itsura ng impyerno, pero inisip niyang hindi pa huli para magsimula muli. Nang gabing iyon, habang lahat ay natutulog, bumangon si Jin Sang. Pumunta siya sa banyo at palihim na naghasa ng isang pirasong plastik. Biglang lumitaw si Jihan at kinuha ang matulis na bagay. Sinabihan niya si Jin Sang na isipin kung gaano kahaba ang magiging sentensya nito kung papatayin siya. Minsan pa niyang sinuntok si Jin Sang. Naisip ni Jihan kung dapat na ba niyang patayin si Jin Sang dahil labis siyang naiinis sa taong ito. Pero natauhan siya at pinaalala sa sarili na kailangan niyang makalabas at hanapin ang 10 bilyong won. Nagpasya siyang laruin sa isip ang kanyang kalaban. Tinanong niya si Jin Sang kung mas masakit ba ang pagkakasuntok niya kaysa noong sinaktan siya ni Yuksu. Naalala ni Jin Sang ang mga panahong binubugbog siya ni Yuksu sa eskwela. Tinanong niya kung paano kilala ni Jihan si Yuksu. Nagpatuloy si Jihan sa pagpapanggap na si Yuksu ay nasa likuran ni Jin Sang at nagsasabi ng lahat. Ipinaliwanag ni Jihan na kaya niyang makakita ng multo dahil ang kanyang ina ay isang medium. Nagkunwari siyang sinabi ni Yuksu sa kanya ang tungkol sa pagbuhos ng mangkok ng noodles sa ulo ni Jin Sang sa kantina. Tinanong pa ni Jihan kung nakaramdam ba ito ng kahit kaunting pagsisisi, pero isinisi lang ni Jin Sang ang lahat kay Yuksu. Sa isip ni Jin Sang, si Yuksu ang dahilan ng pagkasira ng kanyang buhay. Dahil dito, muling sinampal siya ni Jihan. Nagpatuloy si Jihan sa pagpapanggap na sinabi ni Yuksu na hindi niya titigilan si Jin Sang at hahantingin siya habang buhay. Sa narinig na yon, labis na natakot si Jin Sang. Isang tuwalya ang aksidenteng nahulog sa balikat ni Jin Sang. Sa sobrang takot, nawalan siya ng malay at naihi sa pantalon. Kinabukasan, nang palabasin na si Jihan mula sa kulungan, nakita niya si Jin Sang na nanginginig sa kaba. Inihagis pa ni Jihan kay Jin Sang ang isang kahon ng strawberry milk, parehong brand na minsan niyang pinilit na bilhin sa kanya ni Yuksu noon. Mas lalo pang nataranta si Jin Sang. Para kay Jihan, ito ang pinakamabisang parusa para sa kanya. Matapos noon, pinalaya rin si Jihan at maraming bilanggo. Lahat ay sinalubong ng kani-kanilang mga kamag-anak. Biglang lumapit ang abogado at inaya si Jihan na sumakay sa kotse. Napansin din ni Jihan ang isang misteryosong sasakyan sa malapit. Sumakay siya pero tumanggi sa sobre ng pera mula sa abogado. Sinabi ni Jihan na ayaw na niyang manisi at hindi na niya tatanggapin ang maruming perang iyon. Kakalimutan na lang niya ang nangyari at umaasang hindi na sila magkikita muli. Pagkababa niya sa kotse, binantayan siya ng abogado na puno ng pagdududa. Pumunta si Jihan sa parola at tumingin sa lugar kung saan siya pinatay ng babaeng iyon. Hindi pa rin siya mapatahimik ng galit sa kanya. Sumakay siya ng bangka at pumalaot. Di nagtagal, hinukay niya ang handbag na may lamang 10 bilyong won. Labis siyang natuwa sa hawak niyang salapi at mamahaling mga diamante, pero nag-alala na baka magduda ang iba kung bakit may ganun siya kalaking pera matapos lamang siyang makulong.
Nagpasya siyang huwag na munang mag-isip tungkol dito at matulog muna. Napanaginipan niyang hinahaplos ng kanyang ina ang kanyang mukha para siya ay damayan. Pagmulat niya, bigla siyang nagulat. Tumawag ang ina ni Taesang sa kanya. Matapos mag-isip, sinagot niya ito. Nang marinig niya na gusto siyang makita ng ina, napaluha agad si Jihon. Naalala niya ang tunay niyang ina na araw-araw ding naghihintay sa kanya sa bahay. Nangako siyang uwi siya agad. Umiyak siya ng parang bata. Dinala niya ang bag ng pera sa isang istasyon ng subway at inilipat ang ilan sa isa pang bag. Naisip ni Jihan na kung mananatili siya sa katawan ni Taesang, hindi na muling makikita ng ina ni Taesang ang tunay nitong anak. Kaya't nagpasya siyang bigyan ito ng pera. Inilagay niya ang pera sa isang pampublikong locker at ginamit ang bilang ng kanyang selda bilang password. Nabasa rin niya ang paalala na itatapon ang laman nito makalipas ang 4 na araw. Sinigurado niya sa sarili na babalik siya bago yon. Habang dala pa rin ang natitirang pera, hinanap niya ang bahay ni Taesang. Ngunit habang naglalakad siya sa isang eskinita, may lalaking palihim na sumusunod sa kanya. Nang nakatayo na siya sa harap ng bahay ni Taesang, may tumawag sa kanya mula sa likuran. Paglingon niya, sinaksak siya ng paulit-ulit sa tiyan. Sinabi ng lalaki, 2 taon akong naghintay para patayin ka. Ang lalaking iyon ay ama ng batang babae na nasagasaan at napatay ni Taesang. Ngunit si Taesang ay 2 taon lang nakulong dahil menor de edad siya. Naalala rin ni Jihan na ang lalaking iyon ay lumitaw sa korte noong nililitis si Taesang. Siya rin ang nasa itim na kotse noong pinalaya si Taesang. Humingi ng tawad si Jihan at sinabing, hindi ako ang pumatay sa anak mo. Nang mga oras na yon, napansin ng lalaki na may paparating kaya agad siyang tumakbo palayo. Ang paparating pala ay si Shinwoo. Matapos masigurado ni Shinwoo na buhay pa si Jihan, agad niyang ipinakita ang kanyang tunay na kulay. Lumabas na kunwari lang siyang nakikinig kay Jihan habang nasa kulungan upang hintayin ang tamang pagkakataon para siya ay patumbahin. Plano na ni Shinwoo na patayin si Jihan sa wood workshop kasama ng iba pang preso upang makakuha ng malaking gantimpala. Pero noong panahong iyon, hindi niya natuloy. Minsan sinabi ni Shinwoo na nagsisisi siya sa panahon niya sa kulungan, pero lumabas na sinabi lang niya yon dahil hindi niya na-perfect ang krimen at nahuli siya ng pulis. Ngayon, mas perpekto na raw ang plano niya. Kahit tinangka ni Jihan na kumbinsihin siya na bibigyan siya ng malaking pera, desidido pa rin si Shinwoo na patayin siya para sa 100 milyong won na gantimpala. Pagkatapos noon, mabilis na tumakas si Shinwoo. Ngayon, nakatanggap ng tawag si Jihan mula sa ina ni Taesang, ngunit hindi na niya ito nasagot. Nang magmulat si Jihan, nasa madilim na impyerno na naman siya, luhaan. May 7 pa siyang kamatayang dadaanan. Sinabi ni Jihan sa Grim Reaper na hindi sana siya namatay kung hindi siya inuna ng saksak ng lalaki. Hindi niya mawari ang damdamin ng pamilya ng biktima. Sinabi ng Grim Reaper na makasarili si Jihan at hindi iniisip ang hirap at sakit na pinagdadaanan ng iba. Sabik na makuha muli ni Jihan ang perang iniwan niya sa safe, kaya minadali niya ang Grim Reaper na barilin na siya agad. Pumayag naman ito, ngunit tinawanan siya ng mapanukso. Nang idilat ni Jihan ang mga mata, hindi niya maigalaw ang katawan at wala siyang boses. Doon lang niya napagtanto na isa na siyang bagong silang nasanggol. Kaya pala natatawa ang Grim Reaper sa kanya. Nag-isip si Jihan kung ano na ang mangyayari sa kanyang 10 bilyon. Agad siyang napaiyak sa gitna ng mataong coffee shop nang hihinayang sa kanyang 10 bilyon. Lumabas mula sa banyo ang ina at humingi ng paumanhin sa mga customer. Binuhat niya ang bata at mahinahong humingi ng tawad. Pagkatapos, dinala siya ng ina sa kotse. Naramdaman ni Jihan na maaaring mabuting ina ito, ngunit pagkapasok sa kotse, bigla siyang minura ng malakas. Sinabi pa nitong dahil sa bata, hindi na siya makainom ng isa pang tasa ng kape. Ngayon, sobrang nag-aalala si Jihan. Dinala siya ng ina sa bahay at ibinagsak sa sofa. Lumabas ang ama na may malumanay ng ngiti. Ipinabatid nito sa asawa na 4 na buwan nang expired ang jam. Kumpiyansa namang sinabi ng asawa na hindi naman daw ikamamatay yon, kaya pinakain agad ng ama ang bata ng expired na jam. Binantaan pa nitong sasaktan siya kung hindi niya kakainin. Umupo ang ina habang naninigarilyo na parang sanay na sanay. Biglang tumunog ang doorbell, ang pulis pala yon. Pinunasan ng ama ang bibig ng bata habang tinatanggal ng ina ang amoy ng sigarilyo. Ipinabatid ng pulis na kasama niya ang isang child protection specialist. Iniulat ng ospital ng mga bata na may nakita silang palatandaan ng pananakit sa katawan ng bata. Pumasok ang espesyalista at sinuri ang bata. Kinuha ng ama ang kanyang business card at ipinakilalang siya ang head ng Child Welfare Hospital. Nakita rin ng pulis ang maraming masayang family photos na nakadisplay, kaya humingi sila ng paumanhin sa abala. Sumigaw si Jihan ng tulong, ngunit tuloy-tuloy lang na umalis ang dalawa. Pagkaalis ng mga bisita, dumiretso ang ina sa bata. Tinanong niya kung ano ang ginawa nito at dumating ang pulis sa kanilang bahay. Pagkatapos, ibinagsak niya ito sa sahig at sinabing hindi na naging maayos ang kanyang buhay mula nang dumating ang batang iyon. Kinuha niya ang unan at tinangkang patayin ito. Kaya nagpatuloy si Jihan sa kanyang paglalakbay, may 6 pang kamatayan na naghihintay sa kanya. Tinanong ni Jihan ang Grim Reaper kung bakit walang memory stone. Hindi man lang niya alam ang pangalan ng bata. Paano nagkakaroon ng ganitong klaseng magulang sa mundo? Sinabi ng Grim Reaper na si Jihan ay walang pakialam sa buhay at madaling pumipili ng kamatayan, pero ang batang iyon ay walang kahit anong pagpipilian. Hiniling ni Jihan na ipagpatuloy agad ang kanyang paglalakbay. Sinabi ng Grim Reaper na laging lumalakas ang pagnanais mabuhay ng tao pagkatapos mamatay, isang bagay na wala sila noong buhay pa. Idinagdag pa niya na sa ginagawa ni Jihan ngayon, kahit magpumiglas siya, mamamatay pa rin siya. Ngunit kung magbabalak siyang pumatay o may papatayin siya, makikialam siya. Sagot naman ni Jihan na hindi pa siya pumatay ng kahit sino, kaya makasisiguro itong ligtas.
Pagkatapos, ipinadala na siya muli ng Grim Reaper. Pagdilat ni Jihan, nakita niya ang syudad. Kinuha niya ang telepono upang tingnan ang petsa at napagtantong 15 minuto na lang at kukunin na ang laman ng kanyang locker. Buti na lang nasa harap siya ng istasyon ng subway kaya agad siyang tumakbo papasok. Sakto ang dating niya habang naghahanda ang staff na linisin ang kanyang locker. Binuksan niya ito at nakuha ang bag na may laman na pera. Pagtingin niya sa salamin, natuwa siya sa kanyang bagong anyo dahil sobrang gwapo. Napansin niya rin ang sarili niya sa isang malaking billboard. Doon niya nalaman na isa na siyang kilalang modelo. Dumating din ang memory stone at tinanggap ito ni Jihan. Si Jinjun, 24 na taong gulang. Mula pagkabata, mahal na siya ng maraming babae dahil sa kanyang anyo. Madali siyang kumita ng pera dahil sa kanyang kagwapuhan. Namuhay siya bilang isang modelo ng walang tiyak na layunin. Pumunta si Jihan sa bahay ni Jinjun at nakita niyang napakasosyal nito. Mayroon pa itong koleksyon ng mamahaling mga relo. Pinulot ni Jihan ang dyaryo at nabasa na nahuli na ang mag-asawang ng abuso sa kanilang 5 buwang gulang na anak. Nais niyang makapunta at magpatotoo para tuluyang makulong habang buhay ang 2 taong iyon na walang puso. Pagkatapos, nabasa rin niya ang balita tungkol sa isang serye ng mga pagpatay. Pero hindi pa rin nahahanap ang salarin. Naisip niya kung paano mamamatay ang katawang ito. Pagkatapos ay nakatanggap si Jihan ng tawag mula sa mga kaibigan ni Jinjun. Inimbitahan siya na pumunta sa isang VIP party para magsaya kasama. Nandoon lahat ng pinakamagagandang babae sa Korea. Naalala ni Jihan na imbes na mag-alala kung paano siya mamamatay, mas mabuting magsaya na lang muna. Kaya pumunta siya sa isang bar para makiparty. Nilapitan siya ng kaibigan at sinabing ipakita niya ang galing niya sa host ng party para magkaroon siya ng pagkakataong maging representative model para sa Taikang Group. Pagkatapos ay dumating ang host ng party. Lumabas si Direktor Taewoo at nakipagkamay sa lahat ng bisita. Pagkatapos ay ipinakilala rin ng kaibigan si Jihan sa batang direktor na ito. Dahil sa sobrang dami ng nainom, hindi na malinaw ang isip ni Jihan habang nakikipag-usap sa direktor. Matapos iyon, hindi na siya pinansin. Kinaumagahan, ginising siya ng nakatatandang kapatid ni Jinjun. Paalala nito na nangako si Jinjun na pamamahalaan ang cafe habang nasa Amerika siya ng 1 linggo. Sinabihan siya na mag-shower agad. Pagkatapos, pumunta rin si Jihan sa cafe ng nakatatandang kapatid para magtrabaho. Pero kung aalis na bukas ang kapatid papuntang Amerika, mawawala na rin siya rito. Biglang pumasok ang isang babaeng customer, ang kanyang kasintahan na si Jisoo. Patuloy na tinitigan ni Jihan si Jisoo at napansin din ito ng babae. Nang lumapit si Jisoo para kumuha ng tubig, pinapaalalahanan niya ang sarili na magpaka-natural. Pero halata pa rin ang kaba at pagkailang niya. Nang hindi sinasadyang magdikit ang kamay nila ni Jisoo, nanginginig ang kamay niya. Umiti siya para maitago ang kaba. Tinanong siya ng kapatid ni Jinjun kung gusto niya ito. Sabi nito, madalas siyang pumupunta sa oras na iyon at nananatili hanggang magsara ang shop. Mukhang isa siyang manunulat o nobelista. Naghanap si Jihan online at nalaman niyang nanalo si Jisoo sa isang patimpalak para sa mga manunulat noon. Ang pamagat ng kanyang nobela ay To Your Future Friend. Nang tanungin ng mga reporter kung sino ang una niyang naisip matapos manalo, sinabi ni Jisoo na ang nag-iisang taong sumuporta sa kanyang pangarap ay ang kanyang kasintahan. Kaya siya ang una niyang naisip. Marami raw itong pinagdadaanan kaya hindi niya agad sinabi ang magandang balita. Noon lang naalala ni Jihan na ang sobre na ibinigay sa kanya ni Jisoo ay ang premyong napanalunan niya. Tinitigan ni Jihan si Jisoo na puno ng pagsisisi. Pagkatapos ay agad siyang lumabas. Pumunta si Jihan sa isang aklatan at hinanap ang libro ni Jisoo na To Your Future Friend. Binasa niya ang nobela at natuklasan na isinama ni Jisoo sa kwento ang mga totoong karanasan nilang dalawa noon. Naalala niya noong araw na marami ang nagpapakita ng interes kay Jisoo pero matatag niya silang tinanggihan. Kinagabihan, naglakad sila sa ilalim ng magagandang bulaklak ng cherry blossom. Sinabi ni Jihan kay Jisoo na magiging mas matagumpay siya kaysa sa mga lalaking lumalapit sa kanya. Wala nang ibang tao sa mundo na mas magmamahal at magpapahalaga sa kanya. Makakasama niya ito habang buhay at hinding-hindi iwan. Nagyakap sila at nangakong mamahalin ang isa't isa habang buhay. Isinulat din ni Jisoo sa nobela na may isang lalaking nangakong mamahalin at sasamahan siya habang buhay, kaya pinagkatiwalaan niya ito. Hindi napigilan ni Jihan ang kanyang emosyon habang binabasa yon. Natawa siya at naalala ang araw na tumitingin si Jisoo sa mga fountain pen. Sinabi ni Jisoo na kapag naging manunulat siya, halos lahat ay may fountain pen. Kaya nangako si Jihan na bibilhan siya nito. Nang maging manunulat si Jisoo, palihim siyang bumili ng paborito nitong fountain pen. Pinaukit pa niya sa staff ang pangalang Author Lee Jisoo. Pero noong gabing iyon din siya pinaalis sa inuupahang kwarto at hindi na niya ito naibigay kay Jisoo. Ngayon, dumating sa cafe ang kuya ni Jisoo kasama ang asawa at anak. Inanyayahan nila si Jisoo na umuwi para kumain ng tinapay. Noon lang naunawaan ni Jihan na ang lalaking kasama ni Jisoo noong gabing iyon ay kapatid niya pala. Pinagdudahan niya ito noon dahil sa sariling insecurities. Pagkatapos, mas naging determinado si Jihan na magtrabaho sa cafe para makita si Jisoo araw-araw. Kinabukasan, nang dumating si Jisoo, nahulaan ni Jihan na mag-o-order siya ng isang tasa ng mainit na lemon tea. Pagkatapos ay nagdala siya ng mainit na tsaa at cake. Sinabi niyang regalo iyon dahil fan siya nito. Gustong-gusto niya ang nobelang To Your Future Friend. Sabi pa niya na may ideya siyang gusto niyang gawing nobela. Inanyayahan siya ni Jisoo na umupo at pakinggan ito. Sinimulan niyang ikwento ang kwento ng isang lalaking nakakaranas ng paulit-ulit na kamatayan ng napakalinaw. Nang tanungin siya ni Jisoo kung ano ang pangalan niya, muntik na niyang sabihin ang totoo pero agad niya itong binago sa Jongju.
Sinabi rin ni Jisoo na parang totoong-totoo ang pagkukwento niya na parabang naranasan niya mismo. Napansin din niyang tila pinapahirapan ng karakter na Grim Reaper ang bida. Agad namang sumang-ayon si Jihan at sinabing baliw iyon. Paano niya nailagay ang pangunahing tauhan sa ganun ng sitwasyon dahil lang hindi nito pinapahalagahan ang sarili? Natawa si Jisoo nang makita ang natural na itsura ng lalaki, pero agad din siyang nagtanong kung ano ang pangalan ng pangunahing tauhan sa kwentong iyon. Sabi ni Jihan, hindi pa siya nakakaisip ng angkop na pangalan. Pagkatapos ay humingi si Jihan ng autograph mula kay Jisoo. Napansin niyang hawak ni Jisoo ang fountain pen na balak sana niyang ibigay dito noon. Nang purihin ni Jihan ang panulat dahil maganda ito, sinabi ni Jisoo na ito'y isang regalo sa kanya. Naalala niyang nang nakatayo siya sa harap ng libingan ng kanyang kasintahan, ibinigay sa kanya ng ina nito ang panulat. Akala ng ina na binili iyon ni Jihan para kay Jisoo. Nang makita niya ang fountain pen, napaiyak siya. Ngayon ay malinaw ding nakita ni Jihan ang kalungkutan sa mukha ni Jisoo. Mula noon, tuwing bibisita si Jisoo sa cafe, umuupo si Jihan sa tabi niya at ikinukwento ang mga kamatayang kanyang naranasan. Nang tanungin ni Jisoo kung bakit hindi kailanman binisita ng pangunahing tauhan ang kanyang ina, malungkot na sagot ni Jihan ay wala siyang tapang na makita pa ito. Pakiramdam niya ay masyado itong masakit. Ngumiti si Jisoo ng bahagya at tinanong kung bakit parabang totoong karanasan niya ang sinasabi niya. Pagkatapos ay nagpaalam na si Jisoo at umalis. Pinagmasdan siya ni Jihan at napansin niyang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tumakbo si Jisoo sa ulan habang hinabol siya ni Jihan na may dalang payong. Sinabi niya kay Jisoo na kunin ang payong at umuwi na. Nakatayo lang si Jihan sa ulan habang pinapanood si Jisoo hanggang sa mawala ito sa paningin. Pagbalik niya sa cafe, biglang may babaeng customer na nakabasag ng baso. Yumuko si Jihan para pulutin ang mga bubog at sa labas ay napansin niyang may dumadaan na pulis at ambulansya. Nasugatan pa siya sa kamay. Dalawang customer ang pumasok at pinag-usapan ang isang babaeng na aksidente sa labas, madalas daw nila itong makita sa cafe. Pagkarinig nito, agad na tumakbo si Jihan para hanapin si Jisoo. Naalala niya ang sinabi ng Grim Reaper na lalo pang sasakit ang kanyang mararamdaman. Pagdating sa lugar, nakita niya ang isang aksidente sa motorsiklo at isang pulang payong na nakahandusay sa lupa. Nawala siya sa sarili at malakas na sinabi sa mga pulis na padaanin siya. Bigla niyang nakita si Jisoo na nakatayo malapit. Buong katawan ni Jisoo habang binabalutan nito ng benda ang sugat sa kamay ni Jihan. Ipinaliwanag niya na inakala niyang kilala niya ang nasaktan. Sagot ni Jisoo, malamang mahalagang tao iyon para sa kanya, kaya siya sobrang nagpanik, ramdam niya iyon dahil naranasan na niya dati. Ikinuwento niya na noong gabing iyon, tumakbo siya sa ospital at paulit-ulit na tinatanong ang mga nurse at doktor tungkol sa kinaroroonan ng kanyang kasintahan. Namilipit siya sa sahig at sumigaw sa sobrang desperasyon. Tinanong siya ni Jihan kung ayos na siya ngayon pero sagot niya ay hindi pa. Pagkatapos ay nagpaalam na siya at umalis. Tinawag siya ni Jihan at sinabing, kita tayo bukas. Biglang sagot ni Jisoo, baka hindi na siya pumunta sa cafe kinabukasan. Napapaalala raw sa kanya ng mga kwento ni Jihan ang isang tao. Pagkatapos sabihin yon, tuluyan na siyang umalis. Kinabukasan, bumisita si Jisoo sa libingan ni Jihan. Napaiyak siya at sinabing sobrang miss na niya ito. Kung pinigilan niya lang ito noong araw na iyon at hindi niya nasabi ang masasakit na salitang iyon, baka iba ang naging desisyon nito. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad. Mula sa malayo, pinapanood ni Jihan si Jisoo at hindi niya napigilang maantig. Nang umalis na si Jisoo, lumapit si Jihan sa sariling puntod. Pinagmasdan niya ang mga larawan doon. Biglang narinig niya ang tinig ng kanyang ina mula sa likod. Agad siyang tumawag, Mama, at ipinaliwanag na pumunta siya para makita ito. Mabilis siyang lumabas at pinanood ang ina habang nililinis ang kanyang puntod. Hindi na napigilan ng ina ang kanyang mga luha. Pumunta siya sa banyo para ilabas ang matagal ng kinikimkim na emosyon. Umiiyak siya at paulit-ulit na tinatawag si Jihan. Nang marinig yon, tumakbo si Jihan sa labas, naupo, at umiyak ng malakas. Labis niyang pinagsisihan ang desisyong ginawa niya noon. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa kanyang ina. Sumulat siya ng liham para sa ina. Ngunit bilang kakilala ni Jihan, isinama niya sa sulat ang perang nakuha niya sa pag-invest sa virtual currency para magamit nito. Dinala niya ang bag ng pera sa bahay ng ina at inilagay ang password para makapasok. Nang makita niya ang mga lumang litrato nilang mag-ina, hindi na niya nakontrol ang emosyon at dali-daling lumabas, iniwan ang bag ng pera. Sa oras na yon, may uwak na lumapag sa karatula at napaluwag ang tornilyo, dahilan para mahulog ito at tamaan sa ulo si Jihan. Pero bangungot lang pala yon. Kinabukasan, bumalik si Jisoo sa cafe para ipagpatuloy ang pakikinig sa kwento ni Jihan. Pagkatapos magkasabay silang umalis. Tahimik lang silang naglalakad. Naalala ni Jihan ang masayang araw na magkahawak kamay silang naglakad noon at lalo niyang pinagsisihan ang naging kahangalan niya. Sinabi ni Jisoo na sana magkaroon ng magandang wakas ang kwento ni Jihan dahil nalulungkot siya para sa pangunahing tauhan. Namuhay ito nang walang masasandalan, laging nag-aalala sa susunod niyang kamatayan at palaging nabubuhay sa takot. Sabi ni Jisoo, ang pamumuhay sa takot ay hindi tunay na pamumuhay. Pagkatapos nagpaalam na siyang aalis. Tinawag agad ni Jihan si Jisoo at sinabing may gusto siyang sabihin dahil baka yon na ang huling araw niya sa mundo. Ikinuwento niya na may girlfriend siya na 7 taon na niyang kilala. Hindi niya kailanman na ipakita ang mabuting imahe niya sa harap nito. Nagtatrabaho siya noon bilang waiter sa isang restaurant at nakita niyang pumasok doon ang girlfriend niya kasama ang mga katrabaho, habang ang boss nito ay pilit siyang ipinapareha sa ibang lalaking empleyado sa kumpanya. Paulit-ulit niyang sinasabi na may boyfriend siya.
Nang makita niya itong nagsisilbi sa restaurant, buong kumpiyansa siyang kumapit sa braso nito at ipinakilala siya sa mga kasamahan bilang kanyang nobyo. Tinanong pa niya ang lahat kung gwapo ba ito. Pagkatapos ay pinuri pa niya ito sa harap ng lahat. Sinabi niya na hindi siya matatakot magutom basta kasama ito. Siya ang lalaking mahal niya kahit ano pa ang katayuan nito sa buhay. Isa siyang mabuting tao at madalas umiyak para sa mga taong kapuspalad. Mas gusto niya ang tsaa kaysa sa mapait na kape. Tanga siya para isipin na ayos lang ito. Gusto niyang humingi ng tawad dahil sa maling akala niya. Umaasa siyang hindi na ito malulungkot dahil lang sa taong tulad niya at na habang buhay ay siya lamang ang mamahalin niya. Biglang napaiyak si Jisoo. Inisip ni Jisoo na nakatayo sa harap niya si Jihan. Nagpatuloy si Jihan na sabihin na hindi niya pinahalagahan ang taong humawak sa kamay niya at umiyak kasama niya noong siya ay may pinagdadaanan. Alam niyang huli na para humingi ng tawad dahil patay na siya. Ang kabaliwang kwento na ikinuwento niya ay ang mga naranasan niya mismo. Dumaan na siya sa 7 kamatayan at ngayon ay namumuhay sa katawan ng isang lalaking nagngangalang Jinjun. At ang una niyang kamatayan ay bilang si Jihan. Sinabi niya kay Jisoo na siya si Jihan. Habang hindi pa makapaniwala si Jisoo, dumating ang isang sasakyan at nabangga silang dalawa. Kalma lang na bumaba ang isang lalaki mula sa kotse. Nakilala ni Jihan ang taong ito, si Taewoo, direktor ng Taikang Group. Si Taewoo ang nag-utos sa amo ni Lee Joo-hun na gawing parang aksidente lang ang pagbagsak ng eroplano ng kanyang kapatid. Siya rin ang nagpondo sa hamon na maglanding ng walang parachute. Siya rin ang amo na kumuha ng abogado para hikayatin si Taesang na akuin ang kasalanan ng pagpatay kapalit niya. Ngayon, lumabas ang abogado at nagulat nang makita ang hindi nabuo ang katawan ni Jisoo. Tiningnan ni Taewoo si Jisoo at sinabing parang manika ito. Pagkatapos, tinakpan ni Taewoo ang bibig ni Jihan para burahin ang lahat ng ebidensya. Dumating din ang mga pulis para siyasatin ang lugar at dinala ang dalawang bangkay. Ang orasan sa madilim na impyerno ay tumuro sa alas 5. Nagising si Jihan at labis na nagalit dahil nadamay si Jisoo sa kamatayan niya. Buong puso niyang ipinangako na papatayin niya si Taewoo. Nakita ni Jihan ang Grim Reaper na nagbabasa ng nobela ni Jisoo, kaya dali-dali siyang lumapit at tinutukan ito ng baril sa ulo. Pagkatapos, pinaputok niya ito para maranasan nito ang sakit na pinagdaanan niya. Naalala ni Jihan ang mukha ni Taewoo at lalo siyang nagnalit. Nais niyang hanapin si Taewoo para maghiganti, kaya nagpasya siyang barilin ang sarili, ngunit wala ng bala ang baril. Bigla namang lumitaw ang Grim Reaper na otomatikong gumaling ang sugat. Tinanong ni Jihan kung lahat ng kamatayang may kinalaman kay Taewoo ay plano nito. Nakita niyang binabasa pa rin nito ang libro ni Jisoo. Pasigaw niyang tinanong kung bakit pinatay nito si Jisoo. Kahit gaano pa ito kapangyarihan, hindi nito dapat gawin yon. Sinabi ng Grim Reaper na hindi siya isang banal na nilalang. Ginamit lang niya ang anyong ito para makausap ang tao. Ipinakita niya kay Jihan ang kanyang tunay na mukha. Pagkatapos ay nag-anyong si Jisoo at tinawag siyang Jihan. Ngumiti ito. May halong panunuya, tinanong siya nito kung may guilt ba siya dahil iniisip niyang siya ang dahilan ng pagkamatay ng babae. Binasa niya ang nobela para malaman kung karapat-dapat bang parusahan ang nobya niya tulad niya. Nakalaan talagang mamatay si Jisoo sa oras at lugar na yon, nagkataon lang nakasama niya ang isang lalaking nakatakdaring mamatay. Labis na na-curious si Jihan kung bakit gustong patayin ni Taewoo si Jisoo. Pagkatapos ay inanunsyo ng Grim Reaper na magsisimula na ang susunod na antas. Binalaan din siya na kung gusto niyang pumatay, hindi siya nito palalampasin. Hindi niya pwedeng suwayin ang mga patakarang itinakda nito. Isa na siyang bala ang nasayang. Matapos sabihin yon, kinontrol nito ang balang nasa lupa para lumipad at umikot-ikot bago tuluyang tumama sa ulo ni Jihan. Nagising si Jihan na duguan ang kamay. May nakita siyang anino sa likod ng kurtina. Nang buksan niya ito, bathing suit lang pala. Pumasok ang isang lalaki sa silid at nakita ang maraming kakaibang larawang nakasabit sa pader. May iba't ibang klase ng armas sa kwartong ito. Isang kumikislap na bato ang lumipad mula sa timba na puno ng dugo at nagbigay kay Jihan ng isang alaala. Si Jong Joo-chol, 34 na taong gulang. Ipinanganak siya sa isang mahirap na pamilya. Bata pa lang ay napansin na niyang may kakaiba siyang talento sa pagpipinta. Pero hindi kinilala ng mundo ang kanyang talento. Isang araw, nakita niya ang isang babaeng nakadapa sa rooftop ng kotse, naghihingalo. Ginawa niyang painting ang ekspresyon ng babaeng yon. Nabenta ito sa ibang bansa sa napakataas na presyo. Mula noon, nakakita siya ng bagong direksyon para sa kanyang talento. Gumagawa siya ng sarili niyang aksyon para magkaroon ng mas makatotohanang mga painting. Lahat ng iyon ay na-auction sa napakataas na presyo dahil sa pagiging authentic. Pagkatapos lumipad ang bato, tumakbo si Jihan sa banyo para sumuka. Doon niya na-realize na ang katawan na kinaroroonan niya ay pag-aari ng isang manyakis. Nakita niya ang isang manika sa mesa. Naalala ni Jihan ang komento ni Tae unang makita nito si Jisoo na nakahandusay. Kinuha niya ang isang kutsilyo at sinabi sa sarili na gagamitin niya ang katawan ng demonyong ito para puksain ang isa pang demonyo. Buong determinasyon niyang ipadama kay Taewoo ang lahat ng sakit na naranasan niya. Pumunta si Jihan sa lugar kung saan nangyari ang aksidente nilang dalawa ni Jisoo. Malinaw pa rin sa kanya ang pulang supercar ni Taewoo na paparating. Sinasadya ni Taewoo na banggain sina Jihan at Jisoo. Binuksan ni Jihan ang takip ng manhole para hanapin ang panulat na ibinigay niya kay Jisoo. Noong gabing yon, hiningi ni Taewoo sa abogado na akuin ang kasalanan para sa kanya. Dahil kakagamit lang niya ng pampasigla, mas mabigat ang magiging parusa sa kanya. Sinabi ni Taewoo na kung papasok sa kulungan ang abogado kapalit niya, gagawin niya itong CEO ng isa sa kanyang mga subsidiary. Nang marinig ito ng abogado, agad niyang binuksan ang pinto ng kotse, kinuha ang memory card mula sa dashcam at itinapon sa imbornal. Tumawag siya sa pulis para umamin.
Pagkatapos noon, kinuha rin ni Taewoo ang panulat ni Jisoo at itinapon din sa imbornal. Pumunta si Jihan sa Taikang Group na may dalang patalim na nakatago sa kanyang katawan. Pumasok siya sa loob pero hinarang siya ng receptionist para hindi makita si Taewoo. Pagkaalis ni Jihan, saka naman lumabas si Taewoo. Yumuko siya bilang pagbati sa kanyang ama. Hiningi ng ama na dumalo siya sa conference ng kumpanya ngayong araw. Sumakay si Taewoo sa elevator. Magalang at palakaibigan siya sa mga empleyado ng kumpanya, ngunit malamig pa rin ang tingin ng kanyang ama sa kanya. Dumalo si Taewoo sa conference kasama ang lahat ng empleyado. Sinimulan ng NC ang pagsusuri ng mga palatandaan ng sakit sa pag-iisip sa mga matagumpay na tao at ginamit si Taewoo bilang test subject. Nagsimulang magtanong ng multiple choice questions ang NC. Nalaman ni Taewoo na siya ay kinukunan ng video kaya pinili niya ang sagot na pipiliin ng isang normal na tao. Pagkatapos, inanunsyo ng NC na hindi siya isang psychopath. Kaagad namang pumalakpak ang lahat. Nasa harap si Jihan ng gusali ng Taikang Group at nakita niya si Taewoo sa media na may napakapalakaibigang imahe at mataas ang paggalang sa kanya ng mga empleyado. Lalong nagalit at nainggit si Jihan. Bigla siyang nagdugo sa ilong at nawalan ng malay. Nagpunta si Jihan sa ospital at sinabi ng doktor na mayroon siyang tumor sa utak at huli na para sa operasyon. Nang marinig niya ito, napatawa siya, ikinagulat ng doktor. Nang marinig niyang isang buwan na lang ang kanyang itatagal, sinabi niya na sapat na yon. Pagkatapos, kumpiyansang umalis siya. Sa sandaling iyon, tumawag ang babaeng empleyado ng gallery kay Jihan at sinabing may gustong bumili ng kanyang painting. Nang mabasa niya, ito ay si Director Taewoo ng Taikang Group. Sinabi nitong pupunta siya agad sa gallery. Agad na nagtungo si Jihan roon. Nakita niya si Taewoo na nakatayo sa harap ng painting. Ito ay obra ng manyakis na si Ju Chol. Nilapitan siya ni Jihan at ipinakilala ang sarili bilang pintor ng painting. Nakipagkamay siya kay Taewoo. Ipinaliwanag ni Jihan ang kahulugan ng obra. Ito ay nilikha sa pamamagitan ng pagkokonekta ng mga dugong linya ng 5 tao. Ang kanilang mga kamatayan ay pinag-ugnay ng kamay ng isang Diyos, si Jihan. Interesadong-interesado si Taewoo sa kanyang sinabi. Sinabi ni Jihan na magkatulad sila dahil pareho silang baliw na itinuturing ang sarili na Diyos. Ipinaliwanag niya na pumapatay siya ng mga taong katulad niya, pero nang magulat si Taewoo, sinabi niyang biro lang iyon. Nang makita ni Jihan na wala ng ibang tao sa gallery at magtatangkang kumilos, naalala niya ang babala ng Grim Reaper, kaya ibinalik niya ang patalim sa bulsa. Ipinahayag ni Taewoo na nanghihinayang siya na ayaw ibenta ni Jihan ang painting. Paalis na si Taewoo ngunit tinawag siya ni Jihan. Sinabi niyang ibebenta na niya ito pero personal niya itong ihahatid sa bahay ni Taewoo. Inimbitahan din niya ito sa kanyang studio dahil mayroon siyang espesyal na obra para kay Taewoo. Nangako si Taewoo na pupunta siya. Tumingala si Jihan sa kamera at inisip na baka pinapanood siya ng Grim Reaper dahil sinabi nitong makikialam siya kapag sinubukan niyang pumatay. Nagpunta si Taewoo sa simbahan para dumalo sa memorial service ng kanyang nakababatang kapatid na namatay sa plane crash. Naalala ni Taewoo na minsan sinabi ng kapatid niya na noong bata pa sila, nakita niya itong sinasakal ang anak ng kasambahay. Buti na lang at may dumating kaya napilitan siyang tumigil. Ngunit kinailangang operahan ang bata para mabuhay. Isinumbong ng kapatid niya ito sa kanilang ama. Tinanong siya ng kapatid kung kailangan ba niyang uminom ng gamot araw-araw mula pagkabata dahil palagi niyang naririnig ang iyak ng mga bata. Isinandal ni Taewoo ang kapatid niya sa pader at binalaan itong may dahilan kung bakit pinabubuhay niya pa ito hanggang ngayon. Umiinom siya ng gamot dahil may tinig na laging nagsasabi sa kanyang pumatay. Ngayon, nang makita ni Taewoo ang dalamhati ng kanyang ama at pamilya para kay Jintae, nakaramdam siya ng matinding selos. Kaagad siyang lumabas. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa babaeng sekretarya. Ipinabatid nitong ang conference ngayon ay utos mismo ng chairman. Nang marinig ito, kaagad niyang nilunok ang tableta para kontrolin ang pagnanasang pumatay. Nagsimula siyang magmaneho ng sobrang bilis dahil sa epekto ng gamot. Napansin ng isang batang pulis ang supercar na sobrang bilis sa kalsada, kaya nagpa siya itong habulin kasama ang kasamahan. Napansin ni Taewoo na hinahabol siya ng pulis kaya lalo niyang binilisan. Pumasok siya sa construction lane kaya napilitan siyang huminto. Hiningi ng batang pulis na sumailalim siya sa alcohol test, ngunit tumanggi si Taewoo. Nang makita ng pulis na hindi nito maisuksok ng maayos ang kanyang ID sa pitaka at nagpapakita ng sintomas ng paggamit ng droga, agad siyang kinaladkad palabas. Pero pumalag si Taewoo. Pagkakita ni Taewoo sa ID ng pulis, agad niyang tinawagan ang hepe ng pulisya para pagalitan ito. Pagkatapos noon, ipinatawag at pinagalitan din ng hepe ang pulis. Inutusan siya ng hepe na humingi agad ng tawad sa direktor ng Taikang Group. Humingi rin ng paumanhin ang batang pulis at pinakawalan si Taewoo. Pagkatapos noon, sinampal ni Taewoo ang pulis. Sinabihan pa ni Taewoo ang isa pang pulis na huwag gagalaw kung ayaw nitong mawalan ng trabaho. Ipinagpatuloy ni Taewoo ang pananakit sa batang pulis hanggang sa ito ay bumagsak sa lupa. Pagkatapos noon, itinapon ni Taewoo ang tseke bilang pambayad sa ospital. Pinuri ni Taewoo ang pulis dahil alam daw nito kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng iba. Pagkatapos, sumakay siya sa kanyang mamahaling kotse at umalis. Umuwi si Taewoo at huminto mismo sa harap ni Jihan. Sinabi ni Jihan na dumating siya para makita si Taewoo. Pagkatapos, tinapaktapakan ni Jihan ang mamahaling kotse ni Taewoo para linisin ang kanyang sapatos. Nang utusan siya ni Taewoo na ibaba ang paa, ginawa naman ni Jihan iyon gamit ang kabilang sapatos. Agad sinabi ni Taewoo na wala namang kamera doon at sinuntok si Jihan ng isang beses. Dinuraan naman ni Jihan ang likod ng ulo ni Taewoo. Gumanti si Taewoo pero nasapak siya ng malakas ni Jihan. Natumba si Taewoo sa lupa at muli siyang sinipa ni Jihan. Tumakbo si Taewoo sa kotse at kumuha ng baril.
Umiwas si Jihan para hindi mabaril. Pero habang tumatakbo, binaril siya ni Taewoo sa likod. Nilapitan ni Taewoo si Jihan at sinipa siya. Biglang nagising si Jihan at itinulak si Taewoo pabagsak. Pagkatapos, sumakay si Jihan sa supercar at minaneho ito patungo kay Taewoo. Pag-ikot niya, muling binangga niya si Taewoo dahilan para mahulog ang baril nito. Bumaba si Jihan at pinulot ang baril. Dinaganan niya ng malakas ang kamay ni Taewoo. Lumabas na inasahan na ni Jihan ang sitwasyon, kaya suot na niya ang bulletproof vest. Muli niyang dinaganan si Taewoo bago niya ito isakay sa kotse papunta kay Jong Ju-chol. Sa loob ng kotse, sinabi ni Jihan na 15 tao na ang napatay sa lugar na iyon at ngayong gabi, si Taewoo naman ang mamamatay doon sa pinakamahirap na paraan. Dinala ni Jihan si Taewoo sa lugar kung saan ginagawa ang mga painting. Binuksan niya ang ilaw sa operating table para magsimula na, ngunit bigla siyang bumagsak dahil sa tumor. Pagmulat ni Jihan, nakatali na siya sa operating table. Nilapitan siya ni Taewoo at ikinuwento ang kanyang paglalakbay bilang mamamatay tao. Lumabas na gusto ni Taewoo na tapatan ang record ni Jong Ju-chol na pumatay ng 15 katao. Ang unang beses na pumatay si Taewoo ay nang masagasaan niya ang isang lalaki na biglang tumawid sa kalsada. May isang kabataang lalaki noon na tumawag ng ambulansya. Tiningnan siya ng biktima na parabang isa siyang Diyos. Hindi niya makalimutan ang sandaling iyon. Kahit ilang tao pa ang kanyang pinatay pagkatapos, hindi niya na muling naramdaman ang ganoong pakiramdam. Ngunit nang marinig niya ang kwento ni Jihan sa kotse, bumalik ang pakiramdam na iyon. Kanina pa nanginginig sa tuwa si Taewoo mula nang nasa kotse pa lang sila. Ano man ang mangyari, ang nabubuhay sa huli ang panalo. Pagkatapos, pinaandar ni Taewoo ang chainsaw. Dinuraan ni Jihan ang mukha ni Taewoo. Kaya sinimula ni Taewoo na ipadala si Jihan pabalik sa madilim na impyerno. Kaya may 4 pang kamatayan na naghihintay kay Jihan. Nagising si Jihan at tiningnan kung buo pa ang kanyang katawan. Ipinahayag din ng Grim Reaper na iyon ang pinakamasakit na kamatayang naranasan niya. Buti na lang, hindi napatay ni Jihan si Taewoo. Kung hindi, itinapon na siya ng Grim Reaper sa impyerno. Natawa ng malakas si Jihan sa kasiyahan. Napansin ng Grim Reaper na sinadya ni Jihan na patayin siya ni Taewoo. Dahil nakuna ng kamera ang buong proseso ni Taewoo, sinabi ni Jihan na minsan nang sinabi ng kanyang ina na ang sinumang gumawa ng krimen ay sa huli magbabayad. Pero ang mga kasalanan ng mayayaman ay bihirang masampahan ng kaso. Ngayon, si Jihan ang magpaparusa kay Taewoo. Gagawin ni Jihan ang mga bagay na tinanggihan ng mga Diyos na gawin. Tatalunin niya ang Grim Reaper sa laro na siya mismo ang gumawa. Pagkatapos, pinaalis na rin siya ng Grim Reaper. Pagmulat ni Jihan, nakita niyang hinahabol niya ang isang kabataang lalaki. Tinawag siya nitong pulis. Ngayon, isa ng pulis si Jihan. Biglang naglabas ng patalim ang kriminal at agad tumakbo si Jihan palayo. Dahil hindi siya handa, lumitaw bigla ang batang pulis na si Jihan at pinigilan ang kriminal. Pinagalitan ni Jihan si Ji-yong sa pagtakas habang hinahabol ang kriminal. Ayaw ni Ji-yong na isakripisyo ni Ji-yong ang sarili para sa kapwa pulis. Pero hindi rin dapat pahiyain ni Ji-yong ang kapulisan. Pagkatapos, nagbigay ng alaala ang kumikislap na bato. Si An Ji-yong, 42 taong gulang. Ang kanyang ama ay isang pulis na nasawi habang humahabol sa kriminal. Nais niyang maging dakilang pulis katulad ng kanyang ama. Noong araw na sinabi niya sa kanyang ina na pumasa siya sa pagsusulit sa akademya ng pulis, himatayin agad ang kanyang ina dahil sa takot na mangyari sa kanya ang nangyari sa ama niya. Kaya nangako siya na kahit ano pa ang mangyari, unahin niya ang kaligtasan ng sarili. Dahil dito, naging duwag siyang pulis sa paningin ng kanyang mga kasamahan. Sa bawat mapanganib na sitwasyon, tumatakbo siya palayo, hanggang sa mamatay ang kanyang ina. Nagpatuloy siyang mabuhay bilang talunan sa paningin ng kanyang mga kasama. Pinanood ni Ji-yong habang binubugbog si Jihan ni Taewoo. At patuloy pa rin siyang tumanggap ng pamamaliit mula sa kanyang mga juniors. Nakaramdam na ngayon ng awa si Jihan para sa lalaking ito. Kaya pala pinagalitan siya ng kanyang mga nakababatang kasama. Bigla, nakita ni Jihan ang 2 binatang naghahabulan sa kalye. Napagtanto ni Jihan na si Shin-woo ang umaatake, ang parehong taong pumatay sa kanya. Para makuha ang gantimpalang 100 milyong won, nilapitan ni Jihan si Shin-woo at sinabi rito na siya si Taesang, ang taong pinatay niya. Agad na sinabi ni Shin-woo na si Taesang ay tinaga niya hanggang sa mamatay. Noon ay maraming tao ring nakahawak ng cellphone para i-record ang pag-amin ni Shin-woo. Kaya naman naglabas siya ng kutsilyo para takutin ang lahat. Agad namang tinanong siya ni Jihan kung balak pa ba niyang pumatay ng iba para kumita ulit ng 100 milyon mula kay Taewoo. Pagkatapos, inatake ni Jihan si Shin-woo at mabilis itong pinabagsak sa lupa. Ilang sandali lang, dumating ang mga pulis patrol at inaresto ang kriminal. Pumalakpak ang lahat sa sobrang astig na kilos ni Jihan. Mabilis na kumalat online ang video at nakakuha ng malaking atensyon. Maging ang ibang pulis na nakapanood nito ay labis na nagulat. Pinanood din ito ng kapitan at hindi makapaniwala na isa sa kanyang tauhan ang gumawa nito. Pagkatapos, nakita nila ang video na nakapost sa newsboard. Inutusan ng kapitan na suriin kung kamakailan lang ay bumili ng insurance si Ji-yong. Samantala, mukhang tuwang-tuwa si Taewoo habang naalala ang kanyang pinakahuling krimen. Kaya inimbitahan niya ang kanyang personal na sekretarya na maghapunan dahil may nadiskubre siyang isang nakakatuwang lugar. Agad namang pumayag ang sekretarya nang marinig ang imbitasyon ng mayamang direktor. Sa gabi, inaya ni Jihan si Ji-yong na pumunta sa bahay ng isang serial killer, ang tahanan ng artist na si Jong Ju-chol. Pumunta sila sa lugar ng krimen ng nasabing may sakit na artist. Pumasok si Ji-yong at binuksan ang isang lihim na pinto, saka kinuha ang panulat na may nakaukit na pangalan ni Jisoo. Binuksan niya ang laptop at nanood ng video. Sa video, makikita ang eksenang inaatake ng artist ang mga biktima para makuha ang kanilang mga guhit. Agad na sinabi ni Jihan na tatawagin niya ang forensic team.
Isinaksak ni Ji Yong ang USB sa computer at kinopya lahat ng video na nagpapakita kay Tae-woo na pumapatay ng tao. Pagkatapos ay palihim niyang binura ang original na file. Pero nakita ito ni Ji-hun. Dumating ang mga pulis para suriin ang lugar. Sinabi ni Ji Yong na ginamit ni Jong Ju-chol ang dugo ng mga biktima para iguhit ang kanyang mga obra. Inutusan din ng team leader na patayin ang ilaw. Pagkatapos, lumitaw sa mahiwagang paraan ang mga kakaibang larawan. Nagulat ang kapitan sa bagong estilo ng pagtatrabaho ni Ji Yong. Agad niya itong sinundan at sinabi na hindi siya si Ji Yong. Sinaniban ka ba? Nagtataka pa rin si Ji-hun kung paano sasagot nang biglang tumawa ang kapitan. Biniro niya na marunong daw mag-transform si Ji Yong at pinuri ito sa husay. Samantala, nasa harap ng bahay ng may sakit na pintor si Tae-woo. Naghihintay siya sa pagdating ng kanyang sekretarya. Bigla niyang napansin na napapaligiran ng mga pulis ang lugar. Lumapit si Ji-hun at ipinakilala ang sarili bilang pulis. Naalala rin ni Tae-woo na ito ang taong ininsulto niya noong siya'y nahuli sa overspeeding. Ipinaalam sa kanya ni Ji-hun na binabakuran ng mga pulis ang lugar dahil may naganap na pagpatay. Tinanong din niya si Tae-woo kung narinig na nito ang kasabihang bumabalik ang salarin sa pinangyarihan ng krimen. Kung ayaw niyang mapagkamalang salarin, mas mabuting huwag siyang pumunta rito. Dahil direktor siya, pinaalalahanan siya ni Ji-hun ng ganoon. Pagkatapos ay nagpaalam si Ji-hun at humiling na maisulat ang pangalan ng babaeng katabi ni Tae-woo. Paano kung bigla siyang mawala? Sa buhay na ito, hindi mo masasabi kung sino ang mamamatay tao. Pagkasabi noon, muling nagtanong si Ji-hun, tama ba, direktor? Umalis na rin si Tae-woo. Pinahinto niya ang kotse sa gitna ng kalsada at pinaalis ang sekretarya. Wala na siyang interes na maghapunan kasama ito. Dahil dito, nakaligtas sa tiyak na kamatayan ang sekretarya. Samantala, nagsimula nang mag-isip si Tae-woo ng paraan para maghiganti sa pulis na nakaharap niya kanina. Maraming reporter ang kumuha ng larawan ni Ji-hun at ipinalabas ito sa mga pahayagan bilang pulis na si Ji Yong, ang nakadiskubre sa pagkakakilanlan ng serial killer na si Jong Ju-chol. Nakita rin ni Tae-woo ang balitang ito at nakatanggap ng tawag mula sa pinuno ng organisasyong kriminal. Ipinabatid nito na natapos na niyang asikasuhin ang bangkay ni Jong Ju-chol. Agad namang iniutos ni Tae-woo na asikasuhin na rin si Pulis Ji Yong. Ibinigay ni Ji-hun ang USB sa isang reporter upang ibunyag ang mga krimen ni Tae-woo. Pinuri rin ng hepe ang Major Crime Squad ni Ji Yong na labis namang ikinatuwa ng kapitan. Agad na hinalikan ng kapitan si Ji-hun sa pisngi bilang papuri. Humiling si Ji-hun na mag-usap silang dalawa lamang. Sinabi niya na nakita niyang binura ni Ji Yong ang ilang video sa computer ni Jong Ju-chol. Gusto niyang malaman kung anong klaseng video iyon. Ipinaliwanag ni Ji-hun na ito ay video ng pagpatay kay Jong Ju-chol at ang salarin ay si Tae-woo. Alam niyang sisirain agad iyon pagdating sa himpilan ng pulisya. Kaya kinailangan niyang kumilos muna para maparusahan si Tae-woo. Pagkatapos, nakita ni Ji-hun ang kanyang sariling ina na pumapasok sa presinto. Sinabi niya na iniimbestigahan ito dahil sa isang bag na nasa bahay nito. Nang suriin ang kamera, nakita ang taong nagdala ng bag ng pera sa kanyang bahay. Ngunit ito ay namatay sa isang aksidente sa kalsada. Kaya bigla siyang nadawit sa problema. Kamakailan lang ay namatay rin ang anak niya. Nakita ni Ji-hun ang ina na nagbibigay ng pahayag sa pulis at paulit-ulit nitong sinasabi na wala siyang alam. Kaya sinisi niya ang sarili dahil pinahirapan pa niya ang kanyang ina kahit patay na siya. Pagdaan ng kanyang ina, hindi sinasadyang natawag niya itong ina. Agad siyang humingi ng paumanhin dahil dapat ay tiya ang tawag niya rito. Napansin ni Ji-hun na nakaluwag ang sintas ng sapatos ng kanyang ina. Kaya lumuhod siya para itali ito. Sinabihan pa niya ang kanyang ina na magsuot na lang ng sapatos na walang sinta sa susunod para sa kaligtasan. Sabi naman ng ina, ito raw ang unang pares ng sapatos na binili para sa kanya ng anak niya. Naalala tuloy ni Ji-hun kung gaano kasaya ang kanyang ina noong ibinigay niya ang sapatos na yon. Idinagdag pa ng ina na kapag suot niya ang sapatos, parang palagi niyang kasama ang kanyang anak. Hindi napigilan ni Ji-hun na maantig ang damdamin sa narinig. Tinanong niya kung bakit nireport nito sa pulis ang bag. Pwede naman daw niyang gamitin iyon. Pero sagot ng ina, turing niya iyon bilang parusa ng Diyos dahil hindi niya naipagtanggol ang nag-iisa niyang anak. Pakiramdam niya, kapalit ng buhay ng anak niya ang perang iyon. Kaya hindi niya gustong gamitin. Pagkatapos ay nagpaalam na itong umalis muna. Nang marinig iyon, nagsimulang tumulo ang luha ni Ji-hun. Pag-uwi ng ina, may nag-doorbell. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang isang bag ng pagkain na may note na nagsasabing huwag kalimutang kumain ng maayos. Nasa malapit lang si Ji-hun. Habang naglalakad, biglang hinablot siya ng isang lalaking may paso sa kalahati ng mukha, ang driver ng truck na humabol kay Lee Ju-hun noon. Ngayon, sinaksak nito si Ji-hun at tumulo ang dugo sa lupa. Samantala, nakatanggap si Tae-woo ng isang package. Sa loob nito ay may litrato ni Tae-woo habang nagmamaneho ng sasakyan na may sakay na abogado at binangga ang isang mag-asawa. Ito ang mga larawang pinakuha ng ama ni Tae-woo sa mga tauhan nito. Sinabi ng ama ni Tae-woo na ngayon ay alam na niya kung bakit maagang namamatay ang lahat ng alagang hayop sa bahay. Tinanong niya kung bakit pati tao ay inaatake nito. Tanong naman ni Tae-woo kung natatakot sa kanya ang ama. Mula pagkabata, mahilig na si Tae-woo sa mga librong tungkol sa kaharian dahil naawa siya sa kwento ng magkakapatid na nag-agawan ng trono hanggang sa mamatayan. Maging sa pagitan ng ama at anak wala raw pinagkaiba. Pagkatapos ay marahan niyang hinaplos ang mukha ng ama bilang babala bago umalis. Nagpatuloy si Tae-woo sa mapanganib na pagmamaneho sa kalsada. Huminto siya sa isang di kilalang sasakyan at inatake ang driver nito. Pagkatapos ay pumasok siya sa simbahan at buong kumpiyansang idineklara na siya ang magpapasya kung sino ang mabubuhay at mamamatay. Nasa kanya raw ang paghuhukom at kaligtasan. Tumanggap siya ng tawag mula sa direktor ng media department.
Ipinahayag nito na nagpadala si Ji-yong ng video sa TV station tungkol sa pagpatay kay artist Jong Joo-chol. Kumpirmado ni Ji-yong na si Director Tae-woo ang may gawa. Sinubukan nitong pigilan, ngunit mapapalabas daw ito ngayong gabi. Tinawagan ni Tae-woo ang pinuno ng sindikato, ngunit si Ji-yong ang sumagot. Tinanong ni Tae-woo kung tapos na ba ang usapin tungkol sa pulis. Sagot ni Ji-yong, "Ako si Ji-yong." Bago yon, ginamit ni Ji-yong ang kamay niya para harangin ang kutsilyo ng lalaking may peklat. Pagkatapos ay pinabagsak niya ito sa lupa. Ngayon, inimbitahan niya si Tae-woo na magpunta sa himpilan ng pulisya. Ipinahayag din ni Ji-yong na maghahanda siya ng pairs ng German handcuffs para kay Tae-woo. Makalipas noon, nadala rin sa kulungan ang pinuno ng sindikato. Namangha ang kapitan sa kakayahan ni Ji-yong, pero may bumabagabag pa rin sa kanyang isipan. Pagkatapos, nakatanggap siya ng tawag mula sa hepe na gustong makipagkita kay Pulis Ji-yong. Pumunta si Ji-yong sa opisina ng hepe, kung saan naroon ang isang abogado na nakasalamin, ang parehong abogado na sumundo kay Shin unang ito'y makalaya sa bilangguan. Pagpasok niya, nakita niya si Tae-woo na nakaupo sa gitnang upuan kasama ang hepe. Pagkatapos ay umalis ang hepe para makapag-usap ang dalawa ng masinsinan. Patuloy na ginamit ni Tae-woo ang pera at katanyagan para suhulan si Ji-yong. Sinabi ni Tae-woo na kung pipirma siya sa dokumentong ito, mas marami pa siyang matatanggap taon-taon. Kung papayag siyang magsilbi kay Tae-woo, maaari pa raw siyang maging boss dito. Agad na naglabas ng panulat si Ji-hun, ngunit pinunit niya ang papel at sinabing hindi niya kailangan ng pera o katanyagan. Gusto ni Ji-hun ipakita kay Tae-woo na isa lang siyang baliw na iniisip na isa siyang Diyos. Sagot ni Tae-woo, isa lang daw ligaw na aso si Ji-yong na gumagala sa kanyang teritoryo. Madali lang daw alisin ang isang ligaw na aso. Sabi ni Ji-hun, wala nang mas masama pa sa kamatayan. Kaya tapusin na nila ang masamang karma nila sa buhay na ito. Inimbitahan niya si Tae-woo na magpunta sa unang palapag sa loob ng 30 minuto. Siya mismo ang magpapakulong kay Tae-woo. Pumasok ang abogado at sinabing siya na ang bahala. Pagkatapos ay nakatanggap ng tawag ang kapitan at iba pang miyembro ng Major Crime Squad. Bumalik si Ji-hun sa kanyang mesa at binuksan ang balita para maghintay. Dahan-dahang lumapit si Ji-hun mula sa likuran at binigyan siya ng sausage para pantawid gutom. Nang magsisimula na ang balita tungkol sa video ni Tae-woo, lumabas ang balita na sumuko si Tae-woo, CEO ng Taikang Group, sa pagpatay kay Jong Joo-chol. Lumabas si Tae-woo mula sa presinto at humarap sa media. Inamin niyang pinatay niya ang serial killer na si Jong Joo-chol ilang araw na ang nakalipas. Kwento niya, dinukot daw siya ni Jong Joo-chol at dinala sa isang lugar na hindi niya alam. Noon, dalawa lang ang pagpipilian niya, patayin si Jong Joo-chol o siya ang mapatay. Pakiramdam niya, tungkulin niyang pigilan ang mga gawain ni Jong Joo-chol. Nakipaglaban siya at nakatakas. Nang mapanood niya sa balita, nalaman niyang patay na si Jong Joo-chol. Sinabi ni Tae-woo na hindi niya alam kung nasaan ang bangkay nito. Humingi siya ng tawad sa lahat dahil sa pagkadismaya. Ngayon, ipinalabas din ng balita ang video na ibinigay ng pulis na si Ji-yong. Makikita lamang sa video na sinasamahan ni Jong Joo-chol si Tae-woo papunta sa kanyang art gallery. Sa makatuwid, hindi sapat ang video na ito bilang ebidensya para patunayan na pinatay ni Tae-woo si Jong Joo-chol. Malamang ay dinukot lamang ni Joo-chol si Director Tae-woo at posibleng buhay pa ito. Binasa ni Ji-hun ang bulletin board at natuklasan na si Tae-woo ang unang kumilos. Ngayon, napapaligiran na si Tae-woo ng 2 pulis at inianunsyo na ibinabasura na ang lahat ng kaso laban sa kanya. Nagkaroon din ng mga kilos protesta na humihiling na ideklarang inosente si Director Tae-woo. Maging mga politiko ay lumabas para suportahan ang deklarasyong inosente siya. Pinagalitan din si Ji-yong ng hepe dahil sa umano'y paggawa ng peking ebidensya. Binalaan pa ng hepe na tatanggalin sila sa serbisyo. Lumabas si Tae-woo sa himpilan ng pulis at tinanggap siya ng media bilang isang bayani na naglakas loob labanan ang serial killer. Samantala, lumabas si Ji-hun mula sa sasakyan at tinakpan ng 2 hood. Pagkatapos ay isinakay siya sa kotse at dinala kung saan. Sa kabilang banda, sakay na ngayon si Tae-woo ng pribadong eroplano patungong Amerika. Nakakuha siya ng tawag mula sa kanyang mga tauhan na nagsasabing wala ng kopya ng video at naaresto na rin nila si Pulis Ji-yong. Sinabi ni Tae-woo na siya mismo ang haharap kay Pulis Ji-yong. Nilagay niya ang 2 tableta sa bibig at nakatulog. Ilang sandali, biglang yumanig ng malakas ang eroplano. Bumangon siya at narinig ang isang tinig na nagsasabing, pumatay ka ng 7 tao at kailangan mo ng pagbayaran ang ginawa mo. Pumasok si Tae-woo sa cockpit at nakita na naka-autopilot ang eroplano. Pagkatapos ay nakita niya sa balita na si Director Tae-woo ay pumatay sa nakababata niyang kapatid at nauwi iyon sa pagbagsak ng eroplano. Inalok din umano ni Director Tae-woo si Song Jae-sob ng 3 bilyong won para tumalon mula sa taas na higit 8,000 metro ng walang parachute. Pagkatapos ay inanunsyo ng electronic board na sasabog ang eroplano sa loob ng 30 segundo. Kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang magparachute palabas ng eroplano. Sa oras na yon, nagsimula ng magliyab ang makina at katawan ng eroplano. Nataranta si Tae-woo at nagsimulang maghanap ng parachute sa loob. Sinubukan niyang kumapit sa eroplano ngunit sumabog ito. Malaya siyang nahulog patungo sa lupa at agad binuksan ang kanyang parachute. Napalad siyang lumapag sa kalsadang aspalto. Ngunit pagkatayo niya, nabangga siya ng kotse at tumilapon ng malayo. Lumabas mula sa sasakyan ng isang lalaki, si Ji-hun. Lumabas na noong nagkunwari si Tae-woo na nagkukumpisal sa media, napaghandaan na ito ni Ji-hun. Pumunta si Ji-hun sa opisina ng pinuno ng sindikato. Naalala niya mula sa alaala ni Lee Joo-hun na may tinatagong hard drive ang boss na ito na naglalaman ng lahat ng ebidensya laban sa kanyang mga kliyente. Binuksan ngayon ni Ji-hun ang lihim na kabinet at kinuha ang napakahalagang hard drive. Nang dumating si Tae-woo sa himpilan ng pulis, inabot niya ang isang panulat.
Sa pamamagitan ng alaala ng nakababatang kapatid ni Tae-woo na si Jin-tae, pinalitan ni Ji-han ang gamot sa panulat ng mga pampatulog. Nang hulihin si Ji-han ng 2 maton, agad din silang napabagsak ni Ji-han at ng kapitan. Gamit ang mga kasanayang minana kay Lee Joo-hun, nagtanim si Ji-han ng bomba sa makina ng eroplano at binuksan ang autopilot. Sa tulong naman ng kakayahan sa komunikasyon ni Song Jae-sob, naikalat ni Ji-han ang ebidensya ng mga krimen ni Tae-woo. Nagsimulang magpalabas ng video ang istasyon ng TV na nagpapakitang pumupunta si Tae-woo sa pinuno ng organisadong krimen upang upahan ito na pasabugin ang eroplano ng kanyang kapatid. Nang lumaganap ang balitang ito, iniwan ni Ji-han si Tae-woo na mahimbing ang tulog at gumamit ng kasanayan ni Song Jae-sob sa pagparashoot para makalabas ng eroplano. Matagumpay siyang nakalapag at sumakay sa kotse. Gamit ang pambihirang galing sa pagmamaneho ni Tae-sang, hinabol ni Ji-han si Tae-woo. Pagkatapos ay sinagasaan niya si Tae-woo ng mabilis. May suot na rin siyang guwantes. Sa kanya sinakal si Tae-woo tulad ng ginawa niya kay Jong-ju. Sa sandaling yon, naisip ni Ji-han si Jisoo kaya mas naging marahas siya laban kay Tae-woo. Biglang may nahulog na meteor mula sa langit, ang Grim Reaper. Agad itong lumapit upang pigilan si Ji-han bago pa siya makapatay. Biglang nahulog sa lupa ang panulat na may nakaukit na pangalan ni Jisoo. Binitiwan agad ni Ji-han si Tae-woo. Naalala niya ang sinabi ni Jisoo sa kanya na sana magkaroon ng masayang wakas ang kwento na ikinuwento niya. Mahigpit niyang hinawakan ang panulat at tumayo. Habang naglalakad siya, inatake siya ni Tae-woo mula sa likuran. Biglang umihip ang malakas na hangin, dahilan para bumuka ang parachute ni Tae-woo at tangayin siya pabalik sa paparating na truck. Pagkatapos ay pinuntahan ni Ji-han ang malapit na abogado ni Tae-woo bilang isang pulis. Sinabi niya na alam niyang inamin ng abogado kay Tae-woo ang totoo. Ipinakita niya ang memory card na kinuha ng abogado mula sa black box ng supercar at itinapon sa imbornal. Ito lamang ang makakapagpatunay ng kanyang pagiging inosente. Labis ang tuwa ng abogado at inakalang maliligtas na siya. Nagpasalamat ito ng paulit-ulit. Ngunit biglang isinubo ni Ji-han ang memory card at minuya ito hanggang madurog. Napasigaw ang abogado at iginiit na sundin ng pulis ang batas. Inulit ni Ji-han ang sinabi niya noon kay Tae-sang. Nagulat ng husto ang abogado. Sinabihan ni Ji-han ang abogado na magbago na. Magdadala raw ito ng hatol sa pagpatay at mamumuhay na ganoon habang buhay. Paglabas ni Ji-han, humabol ang abogado ngunit pinigilan siya ng gwardiya ng kulungan. Sigaw lamang ang kanyang nagawa. Kumpirmado ng mga otoridad na lahat ng lumabas na video laban kay Tae-woo ay totoo. Kakailanganin siyang kasuhan ng pagpatay at pagtatapon ng bangkay. Naaresto na rin ang mga opisyal na kasabwat niya. Sa kasalukuyan, koma pa rin si Tae-woo at nagbitiw na sa pwesto ang chairman ng Taikang Group. Ipinasa niya ang pamamahala ng kumpanya sa mga profesional na tagapamahala. Pumunta si Ji-han upang bisitahin si Tae-woo na nasa koma at naputulan ng mga binti. Sinabi ni Ji-han na hindi na siya makakapatay ng sinuman. Hindi na nga raw niya kayang pumatay ng isang langgam. Pagkatapos ay nagpaalam si Ji-han at nangakong hindi na muli siyang makikita. Bumisita si Ji-han sa memorial ni Jisoo. Tinanong niya kung siya ba ang pumigil sa kanya. Alam niya na nagpadala ito ng senyal sa ballpen upang pigilan siya. Pagkatapos ay napaiyak siya ng todo. Mula noon, patuloy na nanirahan si Ji-han sa katawan ng pulis na si Ji-yong at sinamahan siya upang patuloy na hulihin ang mga mapanganib na kriminal sa lipunan. Hindi rin alam ni Ji-han kung kailan darating ang kamatayan sa kanya. Ngunit tila nasanay na si Ji-han sa buhay bilang pulis na habol-habol ang mga kriminal. Minsan, habang nakikipaglaban sa isang gang, malakas siyang tinadyakan ng leader. Balak sana ng leader na tapusin si Ji-han gamit ang maso, ngunit agad siyang naabutan ni Ji-han at napigilan. Gayunpaman, nasugatan si Ji-han at kinailangang maospital para gamutin. Maya-maya, dumating ang asawa at anak ni Ji-han sa ospital. Nang makita siya sa kama, napaiyak ng husto ang kanyang asawa. Agad namang inaya ni Ji-han ang anak na babae ni Ji-han na bumaba sa kantina. Habang magkasamang nakaupo si Ji-han at ang bata sa kantina, tinanong siya ng bata kung masakit ba tuwing umuwi siya galing trabaho. Tuwing umuwi raw kasi ang kanyang ama, may masakit sa katawan nito. Nang marinig ito, agad nangako si Ji-han na sisikapin niyang hindi na masaktan pa ang kanyang ama. Nag-lock finger silang dalawa. Napansin ng bata ang sugat sa kamay ni Ji-han at agad itong tinakpan ng band-aid. Sinabi ng bata kay Ji-han na huwag na siyang masasaktan ulit. Inihatid ni Ji-han ang bata pabalik sa kwarto ng ospital. Nang makita ni Ji-han ang masayang pamilya, agad niyang naisip kung hindi kaya siya namatay noon, magkakaroon din ba siya ng ganitong kasayang pamilya. Matapos yon, ipinagpatuloy ni na Ji-han at Ji-yong ang kanilang trabaho. Hinahabol nila ang isang mapanganib na magnanakaw. Tumakbo ito paakyat sa rooftop ng isang bahay. Bigla nitong kinuha ang baril at binaril ang dalawang tao, isa sa paa at isa sa braso. Nang tanungin ng magnanakaw kung sino ang gustong mamatay muna, naalala ni Ji-yong ang masayang pamilya ni Ji-han, kaya't nagpasya siyang sumugod at idiin ang magnanakaw sa pader. Ngunit binaril siya nito sa tiyan. Hinawakan agad ni Ji-han ang binti ng magnanakaw at tumalon pababa kasama ito. Tumakbo si Ji-han at tumingin sa ibaba. Nakita niyang patay na rin si Ji-yong at bumalik sa 3:00 ang orasan sa madilim na impyerno. Nagising si Ji-han na kalmado ang mukha at ipinaliwanag sa Grim Reaper na siya mismo ang tumalon. Dahil gusto niyang iligtas si Pulis Ji-han, isinakripisyo niya ang sarili hindi para gumawa ng kabaliwan, kundi para magligtas ng tao. Natawa ang Grim Reaper at ipinadala muli si Ji-han. Pagmulat niya, nasa katawan na siya ng isang maruming matandang palaboy. Nilagay niya ang ilang baryang hiningi niya sa bulsa at nakita ang balita tungkol sa sakripisyo ni Pulis Ji-yong. Ililibing daw si Ji-yong sa Taikang Hospital Funeral Home. Nagpasya si Ji-han na dumalo sa libing. Sa ospital, nakita rin ni Tae-woo ang balita at natawa.
Dumating si Jihan sa punerarya at nakita niyang maraming korona ng bulaklak ang ipinadala, pati mula sa mga kilalang artista. Pumasok siya at nakita ang pamilya ni Pulis Jihan doon. Umiiyak din ang anak na babae ni Jihan sa harap ng litrato ni Jiyong. Hindi na napigilan ni Jihan ang kanyang luha at lumabas habang dala ang tungkod. Kumaway siya sa bata, ngunit natakot ito sa kanyang anyo. Naamoy ng isang pulis ang masangsang na amoy mula sa matandang palaboy at tinanong kung pumunta ba siya roon para lang makikain ng libre. Pagkatapos, pinalayas siya ng pulis. Pinatigil siya ng kapitan at magalang na kinausap bago siya ipaghanda ng supot ng tirang pagkain. Ang biglang pagbabago ng pakikitungo ng mga kasamahan ay nagdulot ng panghihinayang kay Jihan. Maya-maya, dumating ang mga gwardiya at itinulak si Jihan upang makapasok ng ligtas ang punong ministro. Nagsiksikan ang mga reporter para makabalita. Napagtanto ni Jihan na ang lahat ng mabubuting bagay na ginawa niya habang nasa katawan ni An Ji-yong ay wala ng kaugnayan sa buhay niya ngayon. Bumaba siya sa hagdan at nakita si Pulis Jihan na nakaupo at umiyak. Nagsisi si Jihan sa pagsigaw noon kay Senior Ji-yong na tumatakbo lang kapag may panganib. Tinapik ni Jihan ang balikat ni Jihan at sinabing huwag na niyang sisihin ang sarili. Sinabi rin niya na maswerte si Pulis An Ji-yong dahil siya ang namatay noong araw na yon. Biglang hinawakan ni Jihan sa kwelyo si Jihan at tinanong kung sino siya para magsabi ng ganoong bagay. Naalala ni Jihan ang parehong tanong mula sa Grim Reaper, kaya siya ay labis na nalungkot at nawalan ng pag-asa. Naalala niya ang lahat ng katauhang kanyang naranasan at sinabi niyang wala na siyang magawa at hindi na alam kung sino siya. Napagtanto ni Jihan na walang saysay ang muling pagkabuhay sa ibang katawan. Dumating ang memory stone, ngunit tumanggi si Jihan na pumasok ito sa kanyang katawan, kaya agad siyang tumakbo pababa sa hagdan. Nahulog siya dahil mahina at matanda ang katawang kanyang sinasaniban, kaya bumalik siya sa madilim na impyerno. Nakita niya ang orasan na nakaturo sa 2:00. Ipinahayag ni Jihan ang kanyang galit sa laro ng kamatayan. Itinutok nito ang baril pataas at sinabi na mas matinding sakit ang naghihintay sa kanya. Sinabi niya na tatapusin niya agad ang susunod na buhay para matapos na ang larong ito. Pagkatapos nito, muling ipinadala si Jihan ng kamatayan. Pumasok siya sa katawan ng isang malungkot na mukhang lalaking nasa kalagitnaang edad. Agad siyang tumakbo patungo sa malapad na kalsada sa unahan. Dumating ang kumikislap na bato at nagdala kay Jihan ng mga bagong alaala. Dati, masayahin ang lalaking ito dahil may maayos siyang trabaho at isang maliit ngunit masayang pamilya. Ngunit nang mag-high school ang kanyang anak na babae, natanggal siya sa trabaho. Iyon ang kumpanyang pinag-alayan niya ng kanyang kabataan. Pagkatapos nito, nakipaghiwalay sa kanya ang kanyang asawa na matagal na niyang kasama. Sinabi nito na wala na siyang silbi sa kanila, kaya nagsimulang gumuho ang kanyang mundo at unti-unting nawala ang kanyang kagustuhan na mabuhay. Lumabas siya sa kalsada at nasagasaan ni Director Taewoo. Tinawagan din ng lalaking estudyante na si Jihan ang ambulansya. Noon, dumating din ang Grim Reaper at tumayo sa likod ni Taewoo. Ang taong pinakiusapan ng lalaking ito na parang isang Diyos ay hindi pala si Taewoo kundi ang Grim Reaper. Ang mga salitang sinabi niya noon kay Jihan na tinitignan siya ng taong iyon na parang isang santo, sa huli, iyon pala ay ilusyon lamang ni Taewoo. Pagkatapos, hinawakan pa ng lalaking ito ang kamay ng lalaking estudyanteng si Jihan bago umalis. At mula noon, nag-iba na ang takbo ng buhay ni Jihan. Ang orasan sa madilim na impyerno ay nakaturo na rin sa alauna. Nagising si Jihan at sinabi ng Grim Reaper na binigyan siya nito ng pagkakataong baguhin ang nakaraan. Pero hindi niya binago ang masasamang ugali ng lalaking iyon. At hindi rin nagbago ang kanyang buhay. Ngayon, isa na lang ang natitirang buhay niya. Ipinahayag ni Jihan na mamamatay siya ng pinakamabilis hanggat maaari. Dahil pupunta rin naman siya sa impyerno, pabayaan na lang daw siyang barilin ito. Kahit anong katawan pa ang mapasukan niya, tatapusin niya agad ito. Pagkatapos, ipinadala siyang muli ng Grim Reaper. Nagising si Jihan at nakita ang mga larawan niya mula pagkabata hanggang sa pagtanda na nakasabit sa dingding. Lumalabas na katawan pala ito ng kanyang sariling ina. Lumipad na rin ang batong alaala. Agad umatras si Jihan, ngunit sumugod pa rin ito. Dinala ng bato ang mga alaala ng kanyang ina na hindi pa niya nalalaman noon. Ang kanyang ina ay minsang naging isang dalagang maraming pangarap. Paglaon, naging asawa at ina siya. Akala niya ay mananatili habang buhay ang kaligayahan hanggang sa bigla na lang pumanaw ang kanyang asawa. Si Jihan na lamang ang dahilan kung bakit hindi siya tuluyang gumuho. Nang mabalitaan niyang may sakit ito, isinakay niya ito sa kanyang likod at nagmadaling pumunta sa ospital. Parang napunit ang puso ng kanyang ina dahil hindi niya kayang akuin ang sakit para sa anak. Pagkatapos, natanggal din siya sa kumpanyang pinapasukan. Mas madilim pa ang pinagdaanan ng kanyang ina kaysa sa kanya. Pero ni minsan ay hindi sumagi sa isip ng kanyang ina na sumuko. Araw-araw pa rin siyang nagsusumikap para palakihin siya. Sa kahirapan ng buhay, naging manhid siya paglaki at nakalimutan ang tahimik na sakripisyong ginawa para sa kanya ng ina. Noong araw na gumawa siya ng isang malaking kamalian, nasa ospital ang kanyang ina. Nagdesisyon itong hanapin siya ngunit tinawagan ito ng pulis para ipaalam ang masamang balita. Gumuho siya sa mismong sandaling iyon. Niyakap ng kanyang ina ang malamig niyang katawan at sinabing, "Andito na ako. Umuwi na tayo. Gumising ka. Huwag kang mamatay. Anak kong si Jihan." Pagkatapos noon, nasaksihan ng kanyang ina at ni Jisoo ang sandaling tuluyan na siyang nawala sa mundong ito. Nang imbestigahan ng pulis ang sanhi ng kanyang kamatayan, sinabi ng kanyang ina na siya mismo ang pumatay sa kanya. Kung naging matalinong ina lang daw siya, hindi sana ito nangyari. Habang ang mga kasamahan niya ay abala sa pag-uusap tungkol sa kanilang mga anak, mag-isa lang ang kanyang ina na puno ng kalungkutan.
Nang magbigay siya ng pera sa mga tao para ipambili ng damit ng kanilang mga apo, labis silang nag-alala na baka maapektuhan sila at matulad sa sinapit ng kanyang ina. Dahil sa kanya, itinakwil ng lahat ang kanyang ina. Nang mabasa nito ang mga salitang, "Ang kapalaran mo'y ako ang lumikha," mas lalo siyang nasaktan at sinisi ang sarili. Ngayon, dumadaloy ang luha ni Jihan at naalala niyang sinabi ng Grim Reaper na nakasakit siya ng isang tao. Lumalabas na ang taong iyon ay ang kanyang ina. Naranasan na niya ang iba't ibang mapapait na kamatayan bilang parusa. Ngunit ang pinakamasakit ay ang makita ang mahal mo sa buhay na tuluyan kang iwan. Ang sakit na idinulot niya sa kanyang ina ay bumalik na ngayon sa kanya. Nagpasya si Jihan na mamuhay bilang kanyang ina bilang parusa sa sarili. Sumakay si Jihan sa unang tren ng araw kasama ang iba pang matatanda. Pagdating sa trabaho, siya ang naunang dumating. Ginawa niya ang mga gawaing paglilinis na dati ginagawa ng kanyang ina. Naramdaman niya ang sakit ng katawan dahil sa kahinaan nito. Naranasan din niya ang kalungkutan ng pag-aalaga sa sarili. Natagpuan din ni Jihan ang passbook ng ipon na itinabi ng kanyang ina para mabilhan siya ng bahay. Itinatag ito ng kanyang ina noong bata pa siya, ngunit hindi niya ito sinabi. Kinabukasan, sumakay ulit ng tren si Jihan at naglakad pababa sa istasyon ayon sa alaala ng kanyang ina. Ngayon, napagtanto ni Jihan na malapit pala ito sa kanyang himlayan. Dinalaw niya ang sarili niyang puntod. Napansin niya na palaging pumupunta dito ang kanyang ina pagkatapos magtrabaho. Gusto nitong bisitahin at linisin ang kanyang puntod. Dati, nakatayo siya rito at sinisisi ang sarili na walang silbi dahil hindi niya nailigtas ang kaisa-isa niyang anak. Sinabi niya kay Jihan na kung magkakaroon sila ng susunod na buhay, gusto niyang maging anak pa rin ito. Pero ngayon, gusto na niyang bawiin ang sinabi. Umaasa siyang makakahanap ito ng mas mayayaman at mas mabubuting magulang para mamuhay ng masaya sa susunod na buhay. Sinabi rin niya na sa susunod na buhay, dapat mabuhay ito hanggang sa huling hininga. Dahan-dahang lumakad palayo si Jihan at nakita niya ang sapatos na binili niya para sa kanyang ina. Naalala niya tuloy ang sinabi nito na gusto niyang pumunta sa Obong Mountain dahil iyon ang lugar na pinupuntahan nila ng kanyang ama noong kabataan nila. Noon, nangako siyang dadalhin ang kanyang ina roon, ngunit hindi niya yon natupad. Kinabukasan, nagpasya si Jihan na akyatin ang Obong Mountain upang tuparin ang pangako niya sa kanyang ina. Gusto niyang ipakita sa kanyang ina ang lugar na tinitingnan noon ng kanyang mga magulang noong kabataan nila. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-akyat, naramdaman din ni Jihan ang sakit na nararanasan ng katawan ng kanyang ina. Pero patuloy pa rin siyang umakyat hanggang marating ang tuktok ng bundok. Pagtingin niya sa maganda at malawak na tanawin, inisip niya na kasama niyang pinagmamasdan ito ng kanyang ina at natupad na rin niya ang kanyang pangako sa kanya. Nanatili si Jihan sa tuktok hanggang sa lumubog ang araw. Pagbaba niya ng bundok, madilim na. Mabagal siyang naglakad pababa, ngunit nadulas siya at nahulog. Paulit-ulit siyang gumulong sa isang matarik na bahagi. Nang maramdaman niyang hindi na siya makagalaw, sumigaw siya para humingi ng tulong. Pinilit niyang gumapang paakyat pero naubos na ang kanyang lakas. Naalala niya sa sarili na hindi siya pwedeng mamatay ng ganoon. Ayaw niyang ganoon din mamatay ang kanyang ina. Habang gumagapang, paulit-ulit niyang sinasabi, "Inay, huwag kang mamatay, inay." Hanggang sa nawalan siya ng malay sa gilid ng daan. Kinabukasan ng umaga, nagising si Jihan sa ospital, nakabalot ang kanyang mga binti, at buhay pa rin siya. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina noong yakap-yakap nito ang malamig niyang katawan sa morgue, na huwag siyang mamatay. Eksaktong iyon din ang sinabi niya sa kanyang ina kagabi. Pinabayaan niya ang kanyang ina na masadlak sa matinding kalungkutan nang hindi na niya magawang idilat ang kanyang mga mata noon. Noon niya napagtanto na malaki ang kanyang pagkakamali. Lumipas ang mga araw at nagpasya si Jihan na mamuhay sa katawan ng kanyang ina habang buhay dahil iyon ang naging hiling ng kanyang ina sa susunod nitong buhay na mabuhay hanggang sa huling hininga. Lumipas ang 32 taon. Matanda at mahina na si Jihan. Napagtanto niyang namuhay siya noon ng puno ng takot, takot na hindi siya makilala ng iba, takot na mas mababa siya kaysa sa kanila, takot na tanggihan siya. Dahil sa mga takot na yon, nagawa niya ang mga kahangalan. Noong mamatay siya, saka lamang niya naunawaan na ang buhay ay isang pagkakataon, na ang sakit ay bahagi lamang ng buhay, tulad ng isang maaraw na araw o maunos na gabi, lahat ng iyon ay bumubuo sa isang kumpletong buhay. Walang masama sa pagkabigo hanggat patuloy kang bumabangon. Nang ipanganak siyang muli sa katawan ng kanyang ina, doon niya ito lubos na naintindihan. Pagkatapos noon, pumikit si Jihan at bumalik sa madilim na impyerno. Sa oras na yon, nawala rin ang kamay ng orasan. Sinabi ni Jihan sa Grim Reaper na labis niya itong na-miss dahil matagal na mula nang huli niya itong makita. Lumuhod siya at nakiusap na barilin ulit siya. Alam niyang wala ng bala, pero labis niyang ninanais na mabuhay muli bilang siya. Nagmakaawa siya na payagan siyang mabuhay muli bilang si Jihan. Gusto pa niyang mayakap ang kanyang ina kahit isang beses lang. Ipinahayag ng Grim Reaper na nanalo siya sa laro na ginawa nito. Tapos na ang kanyang parusa. Ngayon, Diyos na lang ang magpapasya sa kanya. Bibigyan siya ng isang bala. Nilagyan ng Grim Reaper ng bala ang baril at pinaikot ng walang ayos ang silindro. Sinabi nitong kung pumutok, magkakaroon si Jihan ng isa pang pagkakataon para makuha ang kanyang ninanais. Kung hindi, Diyos na ang bahala. Agad kinuha ni Jihan ang baril. Pinigil niya ang hininga at pinindot ang gatilyo. Nang tawagan ng kanyang ina ang kanyang pangalan, may sumagot. Kasabay nito, dahan-dahang lumipad sa hangin ang sulat ng pamamaalam. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.